Ang Devil Emperor. Credit to the author. 514 hanggang 22. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Nabalitaan kung aalis ka na sa Titans, malumanay na sabi ni Danica. Ngumiti si Ethan, ang bilis kumalat ng balita. Bakit, pumunta ka ba para magpaalam? Medyo. Ang mahalaga ay ang pangako noong 10 taon na ang nakalilipas, ngumiti si Danica. Natigilan si Ethan. Iyon dapat ang linya niya, para kutsain at pabagsakin ang dalaga. Bakit siya ang nagbabanggit nito? Para na rin itong pagtanggap ng upa ng hindi humihingi. Wala itong saysay. Hindi nakita ni Danica ang kanyang malaanghel na mukha at ngumiti, 10 taon na ang nakalilipas, bata pa ako at padalos-dalos, minamaliit kita sa aking kamangmangan at nagsasalita ng wala sa lugar. Inihahandog ko sa iyo ang aking taos-puso at taos-pusong paghingi ng tawad. Yumuko ng malalim si Danica. Nawala ng malay si Ethan. Nawala lahat ng pinaghirapan kong pagyayabang. Dahil humihingi ng tawad ang kausap, wala siyang maisip na basehan sa pag-arte niya. Naiwasan na lang niya, ayos lang, nakalimutan ko na ang mga ganyang kalokohan, hahaha. Sinungaling. Tumigil si Danica at ang kanyang mga mata ay nagningning, nalampasan mo na ang lahat ng hamarang sa iyong daan nitong mga nakaraang taon, ginawa mong halimaw ang isang walang pangalang angkan. Isang kapuri-pering gawa na hindi kayang gawin ng isang ordinaryong tao. Nakita ko ang iyong mga yapak ng paisa-isa at iniwan mo akong tulala sa bawat pagkakataon. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit hindi mo dapat hamakin ang kabataan. Hahaha, napakabait mo naman, di ba? Natatawang sabi ni Ethan, habang nakangiti dahil sa pagmamalaki sa kanyang mga nagawa. Mataas talaga ang pagtingin sa akin ng dalaga. Panandali lang ang kanyang pagmamalaki nang itulak ni Danica ang kanyang atake, na nasalo si Ethan sa maling paa, nakuha niya ako. Bagamat hindi mo maaaring maliitin ang kabataan, ayos lang ba na paglaruan ang mga babaeng walang kalaban-laban? May bahid ng pagkasabik ang tono ni Danica. Nawala ng masabi si Ethan. Peke ang paghingi ng tawad ni Danica para kondenahin siya. Puro usok at salamin lang ang ginawa niya para iangat siya, pero bigla na lang siyang bumagsak sa lupa gamit ang isang mahusay na suntok sa kutob niya. Pinakain niya ang ego ko para gumanti. Dumating na rin ang araw na kahit ang dakilang Ethan ay naging kampante na para mahulog sa isang simpleng panlilinlang. Pinag-isipan ni Ethan ang kanyang sarili para maghanap ng dahilan, ngunit wala naman siyang maintindihan, hindi niya maintindihan kung bakit naging agresibo si Danica. Ngumiti siya ng alanganin, Miss Danica, bakit, pwede ko bang itanong, galit na galit ka ba? Bakit? Dapat mong tanungin ang sarili mo, humph. Matalim na sabi ni Danica, hindi ba't pumunta ka sa Pavilion Lord para mag-propose, para ipakasal ako sa isinumpang lalagyan ng mantika? Ah, ganoon pala iyon. Agad na kumalma si Ethan, nang maunawaan ang dahilan, ako ay mensahero lamang. Hindi ko pinilit ang sinuman. Ang desisyon ay nasa kay Pavilion Lord Long. Pero, ano? Kumunat ang noo ni Danica. Natatawang sabi ni Ethan, kahit siya lang ang nag-iisang lalagyan ng mantika na nag-aalok ng ganito kagandang regalo para sa kasal. Hindi makatanggi si Pavilion Lord Long kahit gusto niya. Sa katunayan, sa palagay ko ay walang makakatanggi. 1,000 milyang lupain iyon. Ang pag-alok ng mataba ng ganito kalaki ay pagpapakita lamang ng kanyang pagmamahal sa iyo. Magkakaroon ka ng kaligayahan. Humph, ang kaligayahan ko ay akin. Ang isang mapanghimasok na tulad mo ay walang karapatang makialam. Mas lalong nag-alab ang galit ni Danica. Lumuhad si Ethan at umiling, ang ginawa ko lang ay ipasa ang mga salita ng isang kapatid. Maaari kang sumalungat hanggat gusto mo, ngunit ilabas mo ang lahat kay Pavilion Lord Long at mataba, hindi sa akin. Aalis na ako sa Titans at hindi ko na kailangan ng anumang pang-aabala. Ang pagganap ni Ethan bilang biktima ay lalong nagpagalit sa kanya kaya sumigaw siya, kapatid ka talaga. Gagawin mo rin ba ang pareho kung gusto ni Fat si Abby? Kumunat ang noo ni Ethan, gulong-gulo ang puso niya. Nagdilim ang kanyang mga mata at nanlamig ang kanyang puso, ngunit hindi nito napigilan ang pagsaway ni Danica, paano kung si Clara ang kanyang kalabanan, gaganap ka rin bang mensahero?
Lumubog ang puso ni Ethan, nahihirapang makabuo ng maayos na pangungusap, nakatayo lamang doon ng may matigas na tingin. Malinaw ang sagot dyan. Isang matinding hindi. Humarap si Danica ng mahina, naiintindihan ko. Sa susunod na buwan ay ikakasal na ako sa kamahalan. Sayang at hindi makakapunta roon ang pinakamahusay na Katie wala sa Titans, ang dakilang Katie wala Kindstone. Bumantong hininga si Danica, nagpatuloy sa pagsasalita bago tahimik na naglakad palayo. Napansin ni Ethan habang lumilingon siya, dalawang bakas ng balahibo ang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Naguguluhan si Ethan nang makita niyang walang laman ang loob ni Danica at walang ginagawa. Hindi ba ako ang sinisisi niya ngayon? Paano nangyaring siya ang umaalis na tauunan? Hindi ba nangyayari iyon pagkatapos ng isang malaking gulo o away o kung ano paman? Kakaiba. Umiling si Ethan at bumantong hininga, iniwan ang pangyayaring iyon habang nagpapatuloy sa kanyang paglalakad. Kakatwa, walang nakapansin kay Mataba at kay Levi sa malapit. Bumantong hininga si Fatty, Kuya Kindstone, hindi kita kayang harapin, pero kaya kung gumawa ng maliliit na trick. Kamahalan, dapat itong maging dahilan para sumuko siya. Humarap si Levi kay Danica. Tumango si Fatty nang may matalinong tingin, ang proposal ay gagana sana sa lupang iyon pa lang. Pero imposibleng ma-excite si Danica sa kasal, lalo na't may mahal na siyang iba. Ethan. Matigas na nagsalita si Levi. Ngumiti si Fatty, tama. Simula noong seremonya ng angka ng Larsen, sa labas ng Imperial Palace, may nakita akong kung anong lumalaki sa puso ni Danica para sa batang iyon. Nag-aalangan ako kung ipaglalaban ko ang isang lalaking iyon para sa isang babae, para lang malaman na hindi naman pala kailangan. Ang pag-ibig ni Danica na may kinikilingan ay isang bagay na wala siyang kaalam-alam, ni hindi niya ito masyadong pinapahalagahan. Ito ang landas ni Danica na kinailangan niyang tahakin. Kaya ginawa kong mensahero si Ethan, para magmukhang inihagis ni Ethan si Danica sa kondongan ko. Sa sakit, kinailangan ni Danica na lumapit kay Ethan para kumpirmahin ito. Ngayon alam na niyang wala siyang lugar sa puso nito at dapat na siyang sumuko. Tiyak na tatanggapin ng isang babaeng may pusong patay ang kanyang kapalaran sa tabi ko, bilang Empress. Paano kung malaman ito ni Ethan? Dahil sa kanyang masamang ugali. Kumunat ang noo ni Levi. Ikinumpas ito ni Fatty habang nakangiti, huwag kang mag-alala. Alam mo ba kung bakit kahit matalas ang isip niya ay nagamit ko pa rin siya? Hindi niya kailanman pinansin si Danica, kaya binaliwala niya lang ang lahat. Hiniram ko ang swerte niya sa mga babae, pero hindi rin siya natalo. Sa katunayan, sa pagpapapasok kay Veiled Dragon Pavilion sa Larsen clan, kahit malaman niya, hindi na mahalaga iyon. Sa wakas ay naunawaan ko na ang ugali ni Ethan. Makasarili siya at hindi kikilos hanggat walang nanghihimasok sa kanyang mga kababayan. Hahaha, nagningning ang mga mata ni Fatty sa karunungan. Lumingon siya at sinabing, Sir Fang, mayroon ka bang balita tungkol sa pangalawang kapatid? Hindi, nawala na siya. Umiling si Levi. Sumigaw si Fatty, ituloy mo ang paghahanap. Huwag kang titigil hanggat hindi ko siya nakikita o ang bangkay niya. Samantala, pumunta si Ethan sa lugar ng pagpupulong kasama ang Demon Scheming Sect. Pagkatapos, may mga tawa na nagbalita ng pagdating ng 4 na itim na usok. Naging anyo sila ng 4 na mapanlinlang na mga demonyo. Ikaw ang tumatanggap sa akin. Hahaha, ang galing naman yan, tawa ni Ethan. Ang 4 na pigmy ay inutusan ng Impermanence 5 na bumalik sa sekta bago magsimula ang digmaan kay Quan Rong. Masyado silang natagalan sa labas matapos makalabas ng kulungan at kinailangan nilang bumalik sa sekta. Walang magawa, ang 4 na pigmy ay bumalik upang makuha ang kanilang parusa. Akala ni Ethan ay hindi na niya sila makikita muli, maaaring makulong o mabilanggo muli. Ngunit narito sila, bilang mga tauhan ni Wilson na nagsisilbing gabay niya sa sekta. Labis siyang nagulat. Dahil ang sekta ay nasa isang liblib at tagong lugar, at walang kaalam-alam ang secular na mundo kung saan ito matatagpuan, tanging ang mga disipulo lamang nito ang maaaring gumabay sa kanya roon. At dahil magkakilala silang lahat, mas mapapadali ang biyahe. Ngunit nang makita ng 4 na mapanlinlang na demonyo na si Ethan iyon, ay napabuntong hininga sila sa kay-abangan, habang ang marahas na demonyo ay nagpakita ng isang jade slip dala ang lahat ng kay-abangan niya, handa ka na bang pumasok sa aming sekta, bagong disipulo?
Kami ang quartet ng bayani ng Demonic Cultivator, ang pinakamagaling at pinakamagwapo sa Demon Scheming Sect, 4 na mapanlinlang na demonyo, na darating upang tanggapin ka. Sabihin mo ang iyong pangalan, edad, lugar ng kapanganakan, petsa ng kapanganakan, cultivation. Mga gago, ang liit ba ng alaala ninyo? Hayaan ninyo akong bigyan kayo ng pagkakataong ikwento ang mga nakakatuwang sandali noong unang panahon. Sumenya si Ethan. Napasigaw sa sakit ang 4 at ngayon ay gumugulong-gulong na sa sahig dahil sa inaakto ng mga bloodworm. Stuart Kindstone, hinding-hindi namin gagawin iyon. Biro lang ang lahat ng iyon, kita mo. Bitawan mo na kami. Katie wala Kindstone, ginagawa lang namin ang aming trabaho. Malapit ka nang maging isang disipulo habang kami ay may mas mataas na katayuan. Hindi mo kami maaaring pretuhin ng ganito palagi. Katie wala Kindstone, masakit. Hindi ko na kaya. Tigilan mo na. Gumapang ang 4 na demonyo sa sakit at nagmakaawa. Ngumiti lamang si Ethan, nagyayelo ang mga mata, kahit gaano kataas ang akyatin mo, ituwid mo ito. Kahit saan ako magpunta, hindi ako kailanman magiging mas mababa kaysa sa sinuman. 515. Katie wala Kindstone, nakikita kong hindi nagbago ang ugali mo. Mabagal pa rin, hahaha. Sa isang madilim at nag-iisang daan, 5 tao ang naglalakad. Isang binata na may mapang asar ng ngiti at 4 na 5 talampakang unano. Pinapaypayan at sinisipsip ng marahas na demonyo si Ethan ng sabay. Nanunuya si Ethan, sa tingin mo ba ay sapat na ang wala pang kalahating taon para baguhin ang kahit sino? Isa pa, kayong 4 na walang hiya ay lalo lang nagiging katawa-tawa pagkatapos ng ilang araw na pagkawala sa tabi ko. Ang lakas pa ng loob niyong magpasikat sa akin. Stuart Kindstone, pakiusap, iyan lang naman ang mga benepisyo ng trabaho. Paliwanag ni Wimp Demon, bukod pa rito, ang sekta ay puno ng masasamang tao, na laging kumikilos ng malupit sa mga buhan. Tinutulungan ka lang naming maiwasan ang gulo. Tumaas ang kilay ni Ethan, akala mo ba, mapipilitin akong mag-railroad? Napaigtad ang 4, at sabay-sabay na umiling. Pinisil ng marahas na demonyo ang Wimp Demon sa ulo, ignorante kang hanggal, sino ang itinuturing mong dahilan ng pagkatalo ni Stuart Kindstone? Isa ng himala kung hindi niya sisirain ang iba. Pero kung ginawa iyon sa kanya ng iba, hatol na kamatayan iyon. Lahat ay nakabob, kasama si Ethan. Maliban sa iba, kung hindi pa ako kilala ninyong 4 ngayon pagkatapos ng lahat ng oras na ito, katawa-tawa na yan. Isang simpleng demon scheming sect, isang karaniwang sekta ng mortal domain, ay walang sino man ang makakalaban ko. Lumawak ang ngisi ni Ethan. Tiningnan ng marahas na demonyo ang oras at tila nag-alangan, Stuart Kindstone, may kinalaman ito sa labis na paggawa ng mga bagay. Dapat tayong magmadali, dahil huli na tayo. Hindi natin dapat ikagalit ang sect leader. Lumipad na tayo kahit papaano. Nasaan ang apoy? Matagal na akong nakakulong sa Titans at ngayong nakakapaglakbay na ako, hindi ba ako pwedeng mag-enjoy sa tanawin, matikman ang magandang kalikasan? Binutukan siya ni Ethan. Wala pa siyang balak makibagay sa ngayon, sino ang nakakaalam kung kailan siya makakalabas? Kakailanganin niya ng pag-aproba para sa anumang pamamasyal o pagre-relax kapag nakapasok na siya sa institusyon, at dahil wala na siyang mapaglalabasan ng sama ng loob, magwawala na lang siya. Kaya kung kaya niya lang itong ilabas, lalakidan niya ang layo. Gayunpaman, ang 4 na mapanlinlang na mga demonyo ay nakakaramdam ng matinding tensyon. Ito ay isang misyon mula sa sekta na tumanggap ng mga bagong disipulo. Ang pagiging huy ay maaaring makasakit sa kanila sa pinuno ng sekta, ang taong hindi nila maaaring pakialaman. Ngunit namutla siya kumpara sa bagong lalaking ito, ang dakilang Katie wala Kindstone, dahil pinakain niya sila ng mga bloodworm. May mapapahamak man sila kahit ano pa ang piliin nila at parang maiiyak na silang 4. Kailan pa naging ganito kahirap ang pagtanggap ng bagong disipulo? Para sa sino mang magulong disipulo, napakaraming paraan para mapaghintay siya sa mga gabay, kaya pagdating nila sa sekta, isa na siyang maamong tupa. Habang nasa harap nila ang Panginoong ito, hindi kailanman gumana ang mga karaniwang panlilinlang. Sa katunayan, matutuwa sila kung ang Katie walang ito ay titigil sa paghihintay sa kanila, bukod pa sa kung ano pang maruruming panlilinlang na maaaring maisip ng kanyang baluktot na isipan. Isang maling salita at magiging impyerno na ito sa mundo.
Hindi ito bagong disipulo, kundi detalye ng isang ninuno. Stuart Kindstone, isipin mo ang masasayang panahon natin na magkasama at tulungan mo kami ng kaunti. Lumipad tayo. Pwede ka naming buhatin kung gusto mo. Mahuhuli talaga tayo sa ganitong sitwasyon. Pagmamakaawa ng marahas na demonyo habang umiiyak. Ang tatlo naman ay nagmukhang malungkot at nag-puppy eyes. Tiningnan sila ni Ethan at sumanghal, ano ang kinatatakutan ninyo? Pinapasok ako ni Wilson. Sa tingin mo ba ay papayag siya kung may kaunting pagkaantala? Kapatid, hindi siya mag-aalangan sa iyo, pero sisirain niya tayo. Sumigaw ang marahas na demonyo at humagulgol, Katie wala Kindstone, isinugol namin ang buhay at katawan noong unang panahon, para sa iyo. Hindi mo kami maaaring pretuhin na parang dumi o itatapon kami ng pinuno ng sekta sa isang kulungan ng kulog sa loob ng isa pang siglo. Tumango ang iba na may mga nagmamakaawang mukha. Umiling si Ethan at bumaantong hininga, sige, lilipad tayo bilang pabor sa mga panahong iyon. Pero ikaw ang magdadala sa akin. Opo, Ginoo. Tuwang-tuwa ang apat at umiling si Ethan. Siguradong mahigpit ang kapit ni Wilson para kahit ang mga mababangges at hindi mahuhulang mga pigmiyang ito ay mawasak sa takot. Naghawak kamay ang apat sa pagbubuhat kay Ethan. Pumikit si Ethan, nakaramdam ng ginhawa na parang nasa isang deck chair. Ang maaliwalas na bughaw na langit, ang mainit na sinag ng araw, lahat ay parang lubos na kaligayahan. Bagamat sinira ng mga tunog ng labanan mula sa kalapit na kakahuyan ang lagay ng panahon, nagkatinginan ang apat na nagbabalak na mga demonyo upang makita ang saya sa kanilang mga mata. May lumalaban. Tara, tingnan natin, tuwang-tuwa na sabi ni Wimp Demon. Sumang-ayon si Violent Demon, sino kaya iyon? Tiyak na magiging interesante ang pag-iingay. Kahit na oo, dapat ba tayong umalis? Wala na tayong gaanong oras para bumalik. Kinalkula ni Scrooge Demon ang mga kalamangan at kahinaan. Itinanong ni Sly Demon ang huling tanong, pupunta ba tayo o hindi? Pagkatapos ng sandaling katahimikan, habang nagtitinginan, ang apat ay nagkaisa sa desisyon, sige na nga, tuloy na tayo. Itinapon nila si Ethan mula sa kanilang mga likuran habang sila ay naging itim na usok upang sumugod sa direksyon ng labanan. Nagkaroon ng kaunting oras si Ethan habang nagbababad sa maiit na sikat ng araw, ngunit nagising siya ng hindi inaasahan at nontog ang mukha sa lupa. Kasabay ng matinding pagtitig ay hinanap niya ang kanyang kinaroroonan, ngunit wala siyang nakita. Sabog at kulog, ngayon naiintindihan ko na kung bakit gugustuhin ni Wilson na ay pakulong sila ng isang siglo. Aabutin ng 1,000, 10,000 taon kung ako iyon. Tinapik ni Ethan ang alikabok sa kanya, ang kanyang mukha ay nag-aalab sa galit. At nang mapansin ang mga tunog, dumiretso siya patungo rito ng may tusong pag-iisip. Gusto mong manood, di ba? Tingnan mo kung paano kita gagawing mga bida ng palabas. Pagkalipas ng 15 minuto, natagpuan ni Ethan ang mga pigmi sa pasukan ng lambak. Nakalabas ang kanilang puwitan at ang kanilang mga ulo ay nasa isang palumpong. Ngumisi si Ethan at hinawakan ang mga ito, ngayon ay nakuha ko na kayo, mga walang hiya. Nagpanik naman ang apat, pero sa di malamang dahilan ay pinatahimik pa rin nila siya habang nakaturo sa palumpong. Tumigil si Ethan, napansing kakaiba ang kinikilos nito kahit para sa mga payaso na ito. Dinaig siya ng kuryosidad kaya binitawan niya sila at isinilip ang ulo sa palumpong. Ang lambak ay mas parang isang kanal. Ang lokasyon ng kanilang palumpong ay nag-aalok ng magandang tanawin at malinaw na tanawin ng matarik na bangin sa ibaba at ng dalawang grupo ng mga lalaki sa ibaba. Ang isa ay nakasuot ng itim, na may nakasulat na karakter para sa kaluluwa, na sumasabog ng may mabangis na enerhiya. Mga demonyong tagapagsaka. Habang ang kabilang panig ay nakasuot ng purong puti na may nakasulat na salitang mestiko na nakatahi sa ginto isa sa kanilang mga balikat. Hindi magkasundo ang magkabilang panig, ang kanilang mga mata ay nakatuon lamang sa maliit na halaman na may 3 daong pula, dilaw, at asul sa pagitan nila. Ang nakalalasing na aroma nito ay ramdam hanggang sa mga manunood. Ika-9 na baitang na espiritual na halaman, tricolor soul-fixing grass. Bulong ni Ethan. Ginamit ng marahas na demonyo ang magandang pagkakataong ito para mangasar, matalino at malayo ang nakikita ni Stuart Kindstone. Ito nga ang bihirang tricolor soul-fixing grass. Ang tabletang gawa rito ay kayang protektahan ang kaluluwa ng isang tao mula sa pagkalat.
Kahit ilang buwan ng pag-anod ng kaluluwa, nasa tugatog ka pa rin. Ito ang pinakabihirang at pinakamahalaga sa pagbibigay katiyakan sa buhay ng isang eksperto sa ethereal stage. Tumango si Ethan. Para sa sinumang nasa ilalim ng ethereal stage, pananatilihin nito ang kanilang kaluluwa sa isang buo at ililigtas ang kanilang buhay. Kung nasa kanya lang ito noong sugatan ng kaluluwa ni Abby, hindi niya sana kakailanganin si Wilson. Samantalang sa kaso ng isang eksperto sa ethereal stage, mapapabagal nito ang pagkabulok ng kaluluwa habang wala ang katawan at makakatulong sa kanila na makuha ang isa pa. Kung mayroon lang nito si Elder Shi, hindi sana siya masyadong nagpanik nang mawalan siya ng katawan. Ang tricolor soul fixing grass ay isang pambihirang paraan ng kaligtasan kaya't mahihirapan ang sinuman na mahanap ito kahit sa mga sekta. Ito ang dahilan ng hindi pagkakasundo sa ibaba. Kilala mo ba kung sino sila? Tanong ni Ethan. Marahang tumango ang marahas na demonyo, Stuart Kindstone, ang mga nakaitim ay mula sa Demon Soul Sect, ang mga demonic cultivator na katulad natin ay mula sa magkaibang paksayon. Ang kanilang sekta ay mas malakas pa kaysa sa atin. Mas mabuting hayaan na lang natin. Habang ang mga nakaputi ay nasa panig natin, mula sa isa sa tatlong Guardian Sect ng Titans, ang Mystical Heaven Sect. Ngunit ang matuwid at demonic section ay hindi maaaring magsama-sama dahil magkaiba ang landas na tinatahak nila. Sekta ng mystical na langit. Nagulat si Ethan. Hindi ba't iyon din ang sinabi ni Lola na pinuntahan ni Clara? 516. Ikatlong Panginoonhan, ang ating sekta ang unang nakatuklas ng halamang gamot. Ano ang ibig sabihin ng iyong presensya rito? Sinusubukan mo bang nakawin ito? Ang pinuno ng grupo ng Mystical Heaven Sect ay isang kaakit-akit at magiting na babae. Maislan ang kanyang mga kilay, dalisay ang kanyang mga mata, na pumupuri sa kanyang kagandahan at lamang, ngunit ang apoy sa kanya ay gumagana bilang isang panghadlang, lalo na ang sinaunang Jade Sword. Ang pagpapakawala ng isang nakakakilabot at matalas na espada ay kahit na nakabalot sa kanyang mga balabal. Walang sino man mula sa Demon Soul Sect ang tumingin sa kanya, natatakot na baka mabitak ang kanilang mga ulo dahil sa intensyong mag-sword kapag nagtama ang kanilang mga mata. Isang babaeng lalaki, na may mapangutyang tingin at masamang ekspresyon, ay walang pag-aalinlangang humarap, ang Jade Sword Fairy ng Mystical Heaven Sect. Si Rowan, ay karapat-dapat sa kanyang reputasyon, kahit na hindi may kintab ay kayang ilabas ang kanyang katalinuhan. Kahit na nasa kaluban pa rin ng espada, ang layuning ito ay kayang durugan ang puso ng isang tao. Yumuyuko ako sa harap ng Panginoon. Tama na ang pag-aaruga, isusuko mo na ba ang espiritual na halaman o hindi? Nagmura si Rowan. Ngumisi ang batang Panginoon na si Han, ang mga espiritual na halaman ay walang nagmamayari, pagmamayari ito ng unang makakakuha nito. Bakit namin ito ibibigay sa iyo? Kung gayon, ang dual cultivation kasama ang Diwata Rowan ay maaaring magpatigil sa akin. Baboy. Namula si Rowan at ang kanyang espada ay nakalabas sa kaluban. Kumislap ang mga alon ng liwanag at enerhiya ng espada habang sumisipol ito kay Shay na parang dragon. Sino mang madapa nito ay makakatagpo ng isang napakalaking butas para makahinga. Mula sa itaas, tahimik siyang pinuri ni Ethan. Bihira ang mga babaeng tulad niya na nakakapaglabas ng ganito katalas na espada. Katulad lang niya ang mahilig sa espada na si Graham Tianxiang. Sigurado akong maangas talaga siya kahit casual lang. Pero kahit gaano pa kagaling ang atake, dahil nasa ika-5 layer siya ng Radiant Stage at nasa ika-7 layer naman siya, wala itong tatamaan kung mayroon din siyang ilang skills. Hindi pa kasama ang panganib, lalo lang lumala ang sitwasyon mula rito. Sa pamamagitan ng pagpapakawala ng isang napakalakas na atake, naiwan niyang bukas ang sarili para sa isang nakamamatay na suntok. Napabuntong hininga si Ethan. Kahit nabuhay pa siya, natawa si Shane sa paparating na espada, at tumugon gamit ang isang palad, magandang tiyempo. Dahil walang pag-aalinlangan si Fairy Rowan, ako rin ay hindi. Isang 2 metrong taas na pulang palma ang sumulpot sa kanyang harapan. Mataas na malalim na martial art, Scarlet na naghahanap ng kaluluwa. Paf! Paf! Kasabay ng mahinang tunog, nagbanggaan ang espada at ang pulang kamay. Sandali na natigilan si Rowan at saka nagngalit ang kanyang mga ngipin habang mas malakas niyang itinutulak ang espada. Habang kumakaway si Shane Han at ang palad ay nahati at naging hindi mabilang na mga bituin na humahampa sa katawan ni Rowan.
Ang pagiging napakalapit ay hindi nagbigay sa kanya ng pagkakataong mag-react. Napatalsik siya at dumura ng maitim na dugo. Senior sister. Sigaw ng grupo niya habang tumatawa ang mga nasa panig ng Demon Soul Sect. Nanunuya si Shane, Jade Sword Fairy, ang sekta ninyo ay mababa lamang ang ranggo samantalang ang amin ay isang sekta na nasa kalagitnaan ng antas. Mas magaling kami kaysa sa inyo sa lahat ng aspeto, maging ito man ay martial arts o mga pamamaraan ng cultivation. Nakita mo na mismo. Kaya lumayo ka, alam mo ang iyong mga limitasyon, at huwag mo kaming awayin dahil sa halamang gamot. Paano kung may mga dibdib ka? Sa mundong ito, ang kapangyarihan ang lahat. Lahat ay pagmamayari ng nagwagi. Single ni Shane. Sa mataas na lugar, ang apat na mapanlinlang na mga demonyo ay tumawa sa loob at tumango. Ang bobo naman ng lalaking to, hihihi. Hiningi niya yun, kalaban ng isang demonic cultivator. Natawa si Violent Demon sa sinabi niya. Humajejek si Sly Demon, hindi lang iyon. Kung dadalhin siya ng batang pinuno mula sa Demon Soul Sect sa Dual Cultivate, masasamid ang matandang Foggy mula sa Mystical Heaven Sect, hay. Totoo, totoo. Ang iba naman ay tuwang-tuwa na yumoko. Nagtanong si Ethan, ang ibig mo bang sabihin ay magkaaway ang Demon Scheming Sect at Mystical Heaven Sect? Bakit pakiramdam ko ay gusto mong dumanas ng mas malalang kapalaran ng Mystical Heaven Sect? Hindi namin matiis ang alinman sa kanila, pero ang Mystical Heaven Sect ay nasa matuwid na landas. Bilang mga demonic cultivator, wala kaming ibang gusto kundi makita silang pumipiga, hahaha, tumawa si Violent Demon. Umiling si Ethan. Gayunpaman, ang ganitong pagkilos ay bunga ng kamangmangan. Sa pag-iipon ng lahat, tinitingnan ang kita at hindi ang sariling pagkakahanay. Lahat ay para sa ikabubuti ng sariling interes. Tinakasan ni Milo ang mga interes ng kanyang tahanan upang makamit kung ano siya ngayon, kasabay ng pakikipagtagisan sa mga tulad ni Conrad at Winford. Kung ang lahat ng miyembro ng Demon Scheming Sect ay ganoon kakitid ang pag-iisip, wala nang pag-asa ang kinabukasan nila. Kasabay ng mahinang tunog, sumando si Rowan sa kanyang espada upang tumayo, pinagmamasdan ang halamang gamot ng may nakamamatay na tingin. Muli. Itinaas ni Rowan ang kanyang espada nang nagngangalit ang mga ngipin, muling hinarap si Shane. Kumunat ang noo ni Shane, talo ka na, ang pag-angat pa rito ay mangangahulugan ng kamatayan. Iyan ba ang gusto mo? Humph, ibigay mo ang halamang gamot o kunin mo ang buhay ko. Nanginginig ang mga kilay ni Rowan, puno ng pag-aatubili, ang buhay ng aking batang Panginoon ay nakasalalay sa halamang iyon. Kailangan ko ito. Napangisi si Shane, yung baliw na yon. Hahaha, mas bagay sa kanya ang kamatayan. Ano pa ang dahilan ng isang ipinanganak na Pyle na tulad niya na nabubuhay pa rin, na sumasakop sa espasyo? Tumahimik ka. Hindi ko hahayaang may mangyari sa mahal kong kapatid. Sigaw ni Rowan habang tinusok ang kanyang espada. Mas mahina ang kanyang atake sa pagkakataong ito, wala pang ikasampung bahagi ng una. Labis na ang kanyang mga sugat. Kumaway si Shane bilang pangungutya at nagpakawala ng isang malakas na hangin. Kasabay ng isang malakas na tunog, lumipad si Rowan at muling dumura ng dugo. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon at kawalan ng pag-asa sa pagluha. Papa, patawarin mo ako. Hindi kita kayang protektahan. Sa partikular na sandaling ito, tumigil ang kanyang katawan, naramdaman ng isang malakas na braso na nakahawak sa kanya. Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang banyagang mukha. Kay ikaw, mahinang wika ni Rowan. Ngumiti si Ethan, hindi tayo magkakilala. Ang ugali lang talaga ng Miss ay halos kapareho ng isang kakilala ko. Naalala ni Ethan si Clara at ang desperadong pagtatangka nitong iligtas ang Drifting Flowers edifices. Bamantong hininga siya, magkamukha kayo, sigurado akong magiging matalik kayong magkaibigan. Kumunat ang noo ni Rowan, hindi niya naiintindihan ang mga sinabi niya. Hay. Isang nakakatakot na tawanan ang nagbalita ng pagdating ng apat na itim na usok. Nakatayo roon ang apat na mapanlinlang na demonyo habang humahalaklak, hahaha, kapag naglaban ang dalawa, panalo ang pangatlo. Ituloy ninyo, habang kinukuha ng Demon Scheming Sect ang halamang gamot ng ikasyam na baitang, hihihi. Ang Demon Scheming Sect. Nakabantay si Rowan sa paligid ni Ethan, mabilis na lumalayo sa kanya. Tinaasan ni Shane ng kilay ang apat, sektang nagbabalak ng demonyo.
Natuklasan ng isang halamang gamot ngunit narito ang tatlong malalaking sekta na nag-aagawan dito. Talagang naging interesante ang mga bagay-bagay. Ngumiti si Ethan at umiling sa mga demonyo, kayong apat, ulitin ninyo ang sinabi ninyo. Atin ang espiritual na halamang gamot. Tama ba, Stuart Kindstone? Ngumisi ang marahas na demonyo. Ang malakas na pagkalabog sa mukha niya ay ang sagot ni Ethan, kasabay ng isang seryosong pag-aaklas, syempre, tama ka nga, bulok mong ulo. Ang tagal mo nang kasama ko at hindi mo man lang ako masabihan ng ganoon karami. Ang galing mo bang ipaglaban ang isang halamang gamot sa ikasyam na baitang? Mga pulubi ba kayo? Nako! Umalangaw-ngaw ang sigaw ni Ethan sa paligid ng bangin at ang mga demonyo ay tumingin sa ibaba ng may mga nanlulumong mukha. Habang ang Mystical Heaven Sect at Demon Soul Sect ay napangiwi. Sino ba siya? Tinatawag mo ba kaming mga pulubi? Iyon lang ba? Nawala ang ngiti ni Shane, kailan pa naging ganito kay Tigas at kay Oman ang Demon Scheming Sect, na kahit ang isang ika-6 na patong ng disipulo ng Profound Heaven ay dumura sa isang halamang gamot na nasa ika-9 na baitang. Ibig sabihin yan, tayo, ang mid-level na Demon Soul Sect, ay dapat na kumukuha ng pabor mula sa Demon Scheming Sect. Mga supot ng pera, maging magkaibigan tayo. Tumanggaw si Shane at nagtawanan ng iba pang miyembro ng Demon Soul Sect. Saan ba siya gumapang palabas? Napaka-ekstrasong palabas niya, walang maniniwala sa kanya. Bukod sa mga halamang gamot sa ika-9 na baitang, walang sekta na kasing ganda ng sa buong kanlurang lupain. Pero may alam ang apat na mapanlinlang na demonyo na hindi nila alam nang makita nila ang walang awang mapang-uya ng ngiti ni Ethan. Stuart Kindstone, dahil ayaw mo naman, bakit tayo tumakbo papunta rito? Hindi ba pwedeng manood na lang tayo ng live show? Tanong ni Violent Demon, hawak ang nasusunog niyang pisngi. Ngumiti si Ethan habang itinuturo si Rowan, pumunta ako rito para sa isang dahilan, ang iligtas siya. Natigilan ang lahat. Kailan pa kaya iniligtas ng mga tauhan ng Demon Scheming Sect ang Mystical Heaven Sect? Tuwing magkikita ang dalawang panig, tiyak na magkakaroon ng pagtatalo. Natigilan din si Rowan, ngunit namula sa matalim nitong titig, ang puso niya ay biglang kumakabog. Ano ba ang sinusubukan niyang hilahin? 517. Pumalakpak. Mabangis ang tingin ni Shane habang pinapanood si Ethan na may mahinang palakpakan, o, isang bayaning nakasuot ng makentab na baluti. At akala ko may samalo rito. Gayunpaman, malamang ay may mahusay kang panlasa tulad ko para mapansin ang isang mahusay na diwata para sa dul cultivation. Tumawa ng mahina ang panig ng Demon Soul Sect. Nagalit si Rowan habang pinapanood ang dalawa na nakataas ang kanyang depensa at parang may kung anong bumabara sa kanyang lalamunan. Pareho silang pinakamalala. Kung sakaling lumala pa ang sitwasyon, mas gugustuhin ko pang magpakamatay kaysa hayaan silang hawakan ako. Ang mga nasa panig ng Mystical Heaven Sect ay natigilan, ang kanilang mga kilay ay basang-basa ng pawis. Napakasama ng loob, nakatagpo ng dalawang demonyong sekta at pareho silang nabibighani sa hitsura ng nakatatandang kapatid. Papatayin tayong lahat ng kanyang nakamamatay na katawan. Malamig silang tiningnan ni Ethan bago ngumiti kay Shane, ang gusto ko lang ay madali, iligtas ang babae at kunin ang halamang gamot. Kung determinado ka, ikakalat mo agad ito bago ka magsisi. Nagsisisi ka ba? Hahaha, sino ang magpapagsisisi sa akin, ikaw? Isa ka lang ba sa ika-6 na patong ng Profound Heaven Cultivator? Narinig ni Shane ang biro ng siglo, kaya mas lalong lumakas ang tawa niya. Nang mas malapitan niyang tiningnan ang party ni Ethan, may kung anong kumurot sa kanyang puso at kinutya, anak ka ba ni Wilson? Masyado ka nang mayabang sa sekta at ngayon ay nandito ka para mamatay. Hindi ba't sinabihan ka ng tatay mo na huwag kang magsalita? Napuno ng pagdududa ang panig ng Mystical Heaven Sect. May anak na lalaki ang pinuno ng sekta ng demonyong palihim na sekta. Pareho silang tatlong sekta ng tagapagbantay ng Titans, kaya bakit hindi pa nila siya naririnig? Natawa si Ethan, bakit mo naisip yan? Iyon ang apat na maliliit na kakatwang nasa likod mo. Nasa ika-6 na patong sila ng Radiant Stage, mga elder o mga ehekutibo ng sekta. Hindi sila kailanman magpapakita ng ganitong paggalang sa kahit sinong disipulo. Nagpakita ng pagmamalaki si Shane, matapos makita ang lahat, ngunit isang disipulo ng Profound Heaven na tulad mo ang nagsalita at sumampal sa kanila ngunit hindi pa rin sila nagpakita ng galit. Malinaw na mas mataas ka sa kanila sa sekta.
Ang tanging posibilidad para sa isang disipulo ng Profound Heaven na may na sa mga eksperto sa Radiant Stage ay kung ikaw ang anak ng sect leader. Napakalohikal ng pagsusuri ni Shane kaya't ang panig ng Mystical Heaven sect ay natigilan sa panunood kay Ethan. Siguro nga anak siya ni Wilson. Pero bakit hindi pa natin siya naririnig? Alam na alam ng Demon Scheme ang sect kung paano gumawa ng palihim. Ngumiti lamang si Ethan at bumantong hininga. Napakamakatuwiran nito na maging si Ethan ay makakarating sa parehong conclusion kung babaligtarin ang mga papel. Dahil mas mahirap makuha ang mga eksperto sa Radiant Stage na kayang ilagay ng mga cultivator ng Profound Heaven sa kanilang lugar, ang tanging bagay na akma rito bukod sa segunda mano na kapangyarihan ay ang tunay na personal na lakas. Pero masyadong nakakapangilabot iyon. Pero ganoon pa rin ang ginagawa ni Ethan at nakakakuha ng panalo, umaasa lang sa sarili niyang mga kamay. Kinamot ang ilong ni Ethan at ngumiti, kung pagbabasehan ang hitsura, naiintindihan ko. Pero ayos lang yan, basta't maayos ang trabaho at hindi ka sasama, wala akong pakialam. Lumapit si Ethan sa halamang gamot nang walang inaalala, na para bang lahat ng naroon ay nasa ilalim niya. Hindi niya kailanman itinuring na hadlang ang sino man roon, na pumupunta roon para kumuha ng halamang gamot. Pinanood ni Rowan si Ethan na nagyayabang na parang isang magaling, malaking tao, at iba pa, at ang tanging na ipakita niya lang ay isang nakakalokong tingin. Ang ugali ni Ethan ay hindi katulad ng mga masungit na demonyong cultivator habang puno rin ito ng higit na katahimikan kaysa sa karaniwang tao. Nanlamig ang mga mata ni Shane at napangisi siya, may katuturan na ang lahat ngayon, kung bakit hindi nakilala ang anak ni Wilson. Wala siyang halaga. Isang demonyong tagapagtatanim ngunit kahit isang buto ng demonyo sa kanyang likod ay hindi siya ginagawang basura. May isang taong lumabas dyan at turuan ng leksyon ang taong ito. Opo, Ginoo. Isang matapang na lalaki na may makakapal na braso ang humawak sa kanyang mga kamay habang ang kanyang aura ay sumabog na may lakas ng isang ikasyam na layer na Profound Heaven Stage. Whoosh! Sumulyap ang lalaki kay Ethan at sumuntok habang kinutya, hahaha, tanga mong bata, ito ang mapapala mo sa pagtingin sa ari-arian at sa babae ng Young Master. Mamatay ka! Hay, kamatayan ang nagbubunga ng lahat ng nanggugulo sa ating Katie Wala Kindstone. Kasabay ng isang nakakatakot na tawa, 4 na bakas ng usok ang lumabas mula sa likuran ni Ethan. Napaigtad ang malaking lalaki, at nagulat na lang siya nang mahayla siya ng kanyang mga paa sa 4 na direksyon. Kasunod ng hajijek, 4 na duguan na bahagi ang nagkulay sa lupa ng dugo at dugo. Nanginginig ang mga kilay ng Mystical Heaven sect, takot sa kaunting dugo at bituka. Sino ba sila? Masyadong mabangis kahit para sa isang demonyong cultivator, pero walang alinlangan ang 4 na ito na gawin ito. Naiintindihan namin na gusto mong iligtas ang anak ng boss mo, pero ang lalaking iyon ay isa lamang cultivator ng Profound Heaven. Hindi ba't medyo sobra-sobra lang para sa 4 na eksperto sa Radiant Stage na sirain siya? Ito ang likas na ugali ng 4 na mapanlinlang na mga demonyo, walang pakialam sa antas o bilang ng kabilang panig. Kaming 4 ay palaging nagtutulungan. Ano? May problema ka? Dalhin mo na, kung may lakas ng loob ka. Tumahol si Shane, napakatapang ng Demon Scheme sect, nakapatay ng isang tao mula sa Demon Soul sect. Patay na kayong 4. Si Shane ang bumaril para sa kanila. 4 na palihim na demonyo ang humajijek, at naging usok. 4 na eksperto sa Radiant Stage sa ika-6 na layer ang malapit ng labanan ang isa sa ika-7 layer. Ngunit ang nakakatakot na mga galaw at pinagsamang anyo ng 4 na palim na mga demonyo ang nagbigay sa kanila ng kalamangan. Naramdaman ni Shane ang kakaibang kalaban ngunit napatawa siya, ang anyong iyan ay parang shadow array ng sekta ko. Kung sa tingin mo ay matatalo mo ako gamit lang iyan, mag-isip ka ulit. Yaman ng demonyo sa ika-7 baitang, Soul Spider Net. May inihagis na kulay abo si Shane sa 4 na pigmy. Nagulat sila nang makita nila ito at nakulong silang 4 ng mahigpit. Kahit usok ay hindi sila makalabas. At patuloy na humihigpit ang lambat, idinikit ng husto ang 4 sa isa't isa na halos hindi na sila makahinga. Katie Wala Kindstone, iligtas mo kami. Napakasama ng bagay na ito. Napaiyak ang mga pigmy sa kanilang paghihirap at nagmamakaawa habang tumitindi ang sakit at lumiliit ang lambat. Hahaha, pangungutya ni Shane, mga eksperto kayo sa ika-6 na layer ng Radiant Stage, nagmamakaawa kayo sa isang cultivator ng Profound Heaven. Hahaha, nakakatawa ito.
Tawanan mo na. Ang panggugulo sa amin ay katumbas ng panggugulo kay Stuart Kindstone. At ang panggugulo kay Stuart Kindstone ay magpapagulo sa isip mo, hahaha, humajejek si Violent Demon sa kabila ng kanyang kalagayan. Ginaya siya ng mga kapatid niya, alam na alam nilang sinusuportahan nila si Ethan. At iyon lang ang kailangan nila. Ang tanging paraan lang para mapakiusapan ng buong puso ang apat na ito na humingi ng buhay ng may sipon sa kanilang mga mukha ay kung matatalo rin siya. Si Ethan ang kanilang makapal na binti, ang kanilang puno, ang kanilang bato. Kumunat ang noo ni Shane. Taliwas sa kanyang paniniwala, ang apat na pigmi ay hindi mga bodyguard ni Ethan. Ang karaniwan ay ang magmakaawa para sa buhay, maging matigas ang ulo hanggang kamatayan o himukin ang kanilang batang Panginoon na tumakas. Bakit nga ba hindi natatakot ang mga lalaking ito, kahit para sa kanila o sa batang Panginoon? Hindi sila nag-aalala kahit kaunti. Paf! Paf! Nagising si Shane mula sa kanyang iniisip dahil sa mahinang tunog nang makita si Ethan na mayabang pa rin habang naglalakad para sa halamang gamot. Nako! Wala siyang pakialam sa laban na kinalabasan niya, o sa pagkakakulong ng apat. Lalong lumaki ang hinala ni Shane kay Ethan. Sa kasong ito, dalawa lang ang posibilidad. Isa siyang mangmang na hanggal, bulag sa panganib, o mayroon siyang matatag na pag-iisip, na kahit ang gumuguhong mundo ay hindi kayang magbago. Ang huli ay ginagawa siyang isang matigas na kalaban. Natigilan si Shane nang makita niyang nakangisi si Ethan na kumakain ng halaman at saka naglakad pabalik kay Rowan. Pareho lang ang casual na kilos, parehong tindig, na parang wala lang sa mundo. Naging kakaiba ang mood dahil masyadong tensyonado ang mga manunood para kiligin. Tanging si Ethan lamang ang tahimik na naglalakad. Pinanood ng Demon Soul Sect si Shane nang may nagtatanong na tingin. Bata, babaliwilin mo na lang ba ang tahasang pagwawalang bahala niya sa atin? Hindi kailanman iniwan ni Shane si Ethan sa kanyang paningin dahil hindi siya nakakaisip ng paraan para harapin ang sitwasyong ito. Masyadong kakaiba ang kilos ni Ethan, kaya't nagulo ang lahat ng kanyang iniisip. Habang si Rowan ay may matamlay na hitsura, may bahagyang ngiti at ang kanyang puso ay magulo. Ano ba ang ginagawa ng demonyong cultivator na ito? 518. Gusto mo ba itong halamang gamot? Isinabit halamang gamot sa mukha ni Rowan, ngumiti si Ethan, sa hirap ng iyong pakikipaglaban para dito, malamang ay gusto mo rin ito. Nakatitig sa kanya si Rowan, alerto, ano ang kailangan mo? Matalino ka, walang libreng pananghalian sa mundo. Kailangan mong magbayad kapag may gusto ka. Pinagmasdan siya ni Ethan, talagang magkapareho. Namumula ang mga mata, umatras si Rowan. Duguan ang kanyang bibig, namumutla ang kanyang mga pisngi, ngunit nanlilisik pa rin ang kanyang mga mata, demonyong basura ng cultivator, mangarap ka pa. Huwag mong isipin na kaya mo akong gawin ng basta-basta. Nakatitig din ang Mystical Heaven Sect kay Ethan. Hahaha, pati ang ugali mo ay ganoon pa rin, matigas ang ulo pa rin. Hindi pinansin ni Ethan ang lahat at ngumiti lamang, binibini, wala akong balak na mag-doll cultivate kasama ka, o magtitiis ng anumang sama ng loob. May mga tanong lang ako. Sana ay maging tapat kakapalit ng halamang gamot. Tinitigan siya ni Rowan ng matagal. Ang magalang na kilos ni Ethan ay hindi katulad ng sinumang demonyong cultivator na kilala niya, na nagbibigay ng ilang brownie points ngunit mayroon ding hinala. Isa ba siyang demonyong tagapagtatanim? Ngumiti si Ethan, ituturing ko na lang na pagsang-ayon ang pananahimik ni Miss. Sino ang nagsabing? Naputo lang sasabihin ni Ethan dahil sa tanong niya, pasensya na po, Miss, pero mayroon bang klara sa sekta ninyo na nagmula sa mga Drifting Flowers edifices ng Titans? Tumango si Rowan, ang nakababatang kapatid na si Clara ay ang bagong disipulo ng Panginoon at siya ay nagmula sa Titans. Kilala mo ba siya? Hahaha, kaya pala talaga siyang nasa Mystical Heaven Sect. Ngumiti si Ethan, kung gayon, kumusta na siya? Nanigas ang puso ni Ethan sa tanong, habang hinihintay ang sagot ni Rowan. Naitago niya ng maayos ang kanyang pagkainip, ngunit hindi mula sa intuition ng isang babae. Si Rowan ay nababagabag. Tumango si Rowan at sinabi, ang nakababatang kapatid na babae ang huling disipulo ng Panginoon at palaging inaalagaan. Mabuti naman siya. Magaling. Huminga ng maluwag si Ethan, pakiramdam niya ay nabawasan ang bigat sa kanyang mga balikat. Kung si Clara ay nagkakaroon ng masamang karanasan sa Mystical Heaven Sect, malamang ay nakokonsensya siya. Sa wakas ay kumalma na rin siya.
Habang iniabot ang halamang gamot, ngumiti si Ethan, salamat. Para sa iyo ito. Hindi makapaniwala si Rowan sa mga nakikita niya. Seryoso siya na gusto lang niya ng mga sagot kapalit ng halamang gamot para sa ikasyam na baitang. Hindi pa kasama rito ang kung gaano kalawak ang kaalaman sa impormasyong itinanong niya. Ang gusto lang niyang malaman ay ang tungkol sa nakababata nitong kapatid. Nagtanong si Rowan, sino ka? Ano ang relasyon mo sa nakababatang kapatid na si Chu? Hindi mo na kailangang malaman yan, binibini. Hindi mo na kailangang malaman ang tungkol sa akin at mas mabuting manahimik ka na lang tungkol sa usapan natin tungkol sa kanya. Tapos na ang kasunduan, kaya kunin mo na ang halamang gamot at umalis ka na. Tinaboy siya ni Ethan, habang ang ekspresyon ay nanatiling kalmado. Bakit ang bilis niyang magpalit ng tono? Ang galang niya kanina pero ngayon ay wala na siyang pakialam. May tanong lang ba? Naguluhan si Rowan, kahit na tama ang kanyang pagkakaintindi. Nakuha ni Ethan ang gusto niya at iniwasan ang lahat ng pagkukunwari. Tumawa si Shane, ano ba ang pinagbubulungan ninyong dalawa dyan? Sa huli, lakas lang ang mahalaga. Sino ba naman ang pipigil sa akin na makuha ang gusto ko? Nabahala si Rowan, mabigat ang kanyang kalooban. Tama. Nakuha lang nila ang halamang gamot dahil hindi kailanman nakialam si Shane. Ngayon na nakialam na siya, maaari na niyang halikan ang halamang gamot bilang pamamaalam. Pero may iba pa siyang gagawin kung ibibigay na lang niya ito sa kanya. Nagtinginan ng lahat ng may pag-aalinlangan. Bumantong hininga si Ethan at napakamot sa kanyang ilong, dapat alam ng isang tao ang kanyang limitasyon at huwag tumalon kung saan-saan nang walang lakas. Naglakad na ngayon si Ethan papunta kay Shane, habang tumatalbog pa rin, dahilan para maging seryoso si Shane. Sa di malamang dahilan, nakaramdam siya ng pagkailang sa isang ika-6 na patong ng Profound Heaven Cultivator. Bata, agad mong binitawan ang mga salita ko. Kung wala kang lakas, dapat tumigil ka na sa kakatakbo. Mas bagay yan sa'yo kaysa sa kanila. Tanong ni Shane. Napangisi si Ethan, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi para sa kanila iyon kundi para sa iyo. Mayabang na ugok. Inilabas ni Shane ang kanyang soul power kay Ethan habang sumisigaw, ano kayang maituturo sa akin ng isang maliit na cultivator ng Profound Heaven. Napasinghap si Ethan at naglabas ng isang soul attack. Bam! Bam! Kumikinang ang hangin sa paligid ng sagupaan, habang si Shane ay nauutol-utol ng 5 hakbang at nakatingin kay Ethan na parang isang halimaw. Hindi man lang gumalaw si Ethan sa kanyang kinatatayuan, dala pa rin ang parehong nakakainis na ugali. Walang paraan na ang kaluluwa ng isang simpleng cultivator ng Profound Heaven ay mas malakas kaysa sa isang eksperto sa Radiant Stage sa ika-7 layer na katulad ko. Wala itong katuturan. Natulala si Shane. Pati na rin ang iba. Sino ba talaga itong batang ito? Bihira ang isang eksperto sa Profound Heaven na gumagamit ng kanyang kaluluwa tulad ng isang eksperto sa Radiant Stage, ngunit para sa kanya ay sumuntok kahit na higit pa sa kanyang bigat. Hindi pinansin ang mga kakaibang tingin na lagi niyang natatanggap, lumapit si Ethan sa mga nakulong na palihim na demonyo at ngumiti, Soul Spider Net, gawa sa kaluluwa ng isang espiritual na halimaw para puntiryahin ang mga kaluluwa. Ang mga tae na ito ay tiyak na mahuhuli, hahaha. Katie wala Kindstone, iligtas mo kami, pakiusap. Daing ng mga pigmy. Nagngalit si Shane, isa iyan sa mga demonyong kayamanan ng ika-7 baitang na ako lang ang makakakontrol. Hahaha, mayabang, narcissistic at walang hiya pa. Dagdag pa ni Ethan, kapag alam mo nang gawa ito sa mga kaluluwa, madali na itong matanggal kahit hindi mo alam ang mga senyales. Nagpakawala ng asul na apoy ang dulo ng daliri ni Ethan. Pumitik siya at ang asul na apoy ay bumagsak sa lambat. Kasabay ng isang napakasamang sigaw, panaghoy, at paglagaslas ng apoy, naputol ang lambat. Tumawa ang 4 na mapanlinlang na mga demonyo sa kanilang bagong tuklas na kalayaan. Hay! Ignoranteng munting niknik, sinabi ko na sa iyo. Walang makakapantay sa ating Katie wala Kindstone. Napatalon-talon ang marahas na demonyo. Sumali rin sa pangungutya ang 3 pa. Nanlaki ang mga mata ni Shane. Ang kanyang minamahal na kayamanang demonyo para sa ika-7 baitang ay nabali na parang isang sanga. Hindi naman sa wala siyang kaalam-alam tungkol sa kataas-taasang kapangyarihan ng kaluluwa ng asul na apoy. Dahil ang kanyang malademonyo na kayamanan ay gawa sa kaluluwa ng isang halimaw, hindi nahirapan ang apoy na sirain ito.
Naningkit ang mga mata ni Shane, at tinitigan si Ethan, "Sus Mariosep, kunwaring mahina ka. Minaliit kita. Pero ngayon ipapakita ko sa iyo ang tunay kong kapangyarihan, ang ibig sabihin ng sinasabi nilang ang mundo ay laging may mas magaling pa sa iyo." Ganoon ba? Nang aasar na sabi ni Ethan, itinaas ang kanang braso habang kumikinang ito sa nakakakilabot na pula, "Wala akong interes na kalabanan ka, pero tandaan mo ito at huwag na huwag kang lalayo sa linya." Ikinuyom ni Ethan ang kanyang kamay. Isang pulang ilaw ang kumislap sa mga mata ng lahat, na sinundan ng isang kabom kasabay ng pagyanig ng mundo. Nagliliparan ang mga bato, nagpupuno ang alikabok, parang katapusan ng mga araw. Habang umuuga ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa, kinailangan ng mga manunood na mag-focus upang manatiling matatag ngunit labis na nabigo, at tuluyang lumuha. Ano? Ang impyerno. Ito ang nagkakaisang naisip, ang maghahanap ng masisilungan kung saan-saan. Nang sa wakas ay tumilapon ang lupa at nawala na ang alikabok, ang tanawin ay nagpamulat ng kanilang mga mata, at ang kanilang mga mahinang puso ay nakabara sa kanilang mga lalamunan. Ang maliit na bangin na kinaroroonan nila ngayon ay may bakas na 1,000 metro ang haba. Habang ang gitna ay isang itim na kalaliman at ang mga gilid nito, magkaiba ang mundo. Si Shane, sa isang gilid ng kailaliman, ay nakaramdam ng panghihina sa mga tuhod, habang nakatingin kay Ethan na parang isa itong halimaw. Saan ba siya nanggaling? Hindi siya tao. Maswerte siya at hindi umatake si Ethan, kung hindi ay agad siyang mamamatay. Nang maalala ang kanyang nakaraang panunuya, si Shane ay nag-aalab sa panghihinayang. Napagtanto niyang siya ang tinutukoy ni Ethan nang sabihin nitong wala siyang lakas. Ngunit hinamon pa rin niya ang lalaki, ngunit sa huli ay muntik na rin siyang mamatay. Pabalang nasabi ni Ethan, "Hindi anak ni Wilson ang anak mo. Mayabang ako dahil malakas ako. Kung lalagpasan mo ang linyang ito, gugulong ang ulo mo." Sumigaw si Shane sa loob, natataranta, "Maglalakas loob ka bang patayin ang batang pinuno ng Demon Soul Sect, para lang mag-imbite ng digmaan sa sekta?" Gustong gamitin ni Shane ang kanyang sekta para takutin si Ethan sa isang bigong pagtatangka na mapanatili ang kahit kaunting respeto sa sarili. Pero hindi ito pinaniwalaan ni Ethan. Hindi maaaring magsumbong ang mga patay. Nang bumalik na ang nakakakilabot ng ngiti ni Ethan, tinakot niya ang mga buhay na tao kay Shane. Napakalinaw ng ibig niyang sabihin. "Kung gusto ko kayong patayin, patay na kayong lahat. Paano kayo magsasalita ng palihim sa sekta ninyo, kung isang suntok lang mula sa akin ay madudurog na kayong lahat, kasama ang Demon Soul Sect?" Basang-basa ng pawis si Shane at nakaramdam siya ng matinding takot na walang katulad. Isa itong demonyo sa gitna ng mga demonyo. Hindi pagyayabang, gumagamit lang ng mga simpleng salita para ilubog ang iba sa impyerno. 519. Gamit ang parehong magaan na hakbang at kawalang bahala, lumipad palayo si Ethan, kasama ang 4 na mapanlinlang na demonyo na tumatawa sa likuran niya. Matamlay ang tingin ni Rowan habang pinapanood siyang umalis, at ang tibok ng puso niya ay mabilis na kumakabog. Sino? Siya. Isang mystical heaven sect ang lumapit na nanginginig pa rin sa takot, "Senior sister, nakakatakot siya. Mabuti na lang at wala siyang masamang balak sa atin, kung hindi ay mawawala tayo." Oo. Tumango ang isa pang disipulo, isipin na ang Demon Scheming Sect ay mayroong isang nakakatakot na disipulo na may kapangyarihang higit pa sa kanyang cultivation. Mas mabuting bumalik tayo at makipagkita sa ating mga kapwa disipulo upang bigyan sila ng babala. Kung sakaling may makasalubong tayo ng batang iyon, ang unang dapat gawin ay tumakbo. Sumangayon naman ang iba sa kanyang mga saloobin. Pinagmasdan ni Rowan ang kalangitan, wala pa ring emosyon, walang pakialam sa kanilang mga pinag-uusapan. Sino siya? Ano siya para sa nakababatang kapatid na babae? Nakatatanda kong kapatid na babae. Ginising siya mula sa kanyang pagkatulala dahil sa sigaw nang makita ang isang disipulo na natataranta habang itinuturo ang Demon Soul Sect sa kabilang panig ng kalaliman. Bumangon na si H. Shane. Nakita ni Rowan si Shane na nakasandal sa isa pang disipulo, habang pinagmamasdan ito ng may masamang hangarin. Mahigpit na hinawakan ni Rowan ang halamang gamot, ang kanyang puso ay nagbabantay sa anumang galaw. Kahit na nakatitig lang si Shane sa kanya, habang nakatingin siya sa peklat sa harap niya, napuno siya ng takot kaya sumuko siya, sumigaw ng, "Tara na!" Hindi nagtagal ay nawala na ang grupo ni Shane. Nahinga ng maluwag ang Mystical Heaven Sect.
Bagamat nagtataka sila, si Shane ay palaging brutal sa kanyang mga kilos, kaya bakit niya hinahayaan na lang tayong maubos ang halamang gamot? Katapusan na ba ng mundo? Tanga, hindi ba halata? Binalaan lang siya ng kakatwang yun mula sa Demon Scheming Sect na huwag lumagpas sa hangganan. Kaya syempre hindi niya gagawin kung ayaw niyang magpigil ng loob. Tumawa naman ang iba. Pero nakasimangot pa rin ang lalaki, pero hindi ba't kakaalis lang niya? Ano pa ang dapat ikatakot? Maaaring umalis na siya pero nanatili ang kanyang pagpipigil. Bumantong hininga si Rowan, isa itong labanan ng mga makapangyarihang lalaki. Hindi mo maiintindihan. Ngunit ang mga simpleng salita ng lalaking ito ay nagpang-inig sa ikatlong batang Panginoon ng Demon Scheming Sect sa takot na tumawid sa linya. Ang Demon Scheming Sect ngayon ay may isang lalaking mahirap lapitan. Naalala ng mga disipulo ang pagkumpas ng kamay ng lalaki na nagpakawala ng agwat sa pagitan ng mga grupo at sila'y nanlumo. Magiging kaaway ba natin siya? Samantala, si Ethan at ang Pygmy Quartet ay sumugod patungo sa Demon Scheming Sect. Nauna sa kanya ang marahas na demonyo at sinabing, "Stuart Kindstone, bakit mo iniligtas ang babaeng iyon? Napansin mo ba siya? Parang, gusto ko lang malaman ang tungkol sa Mystical Heaven Sect," singgal ni Ethan. Tumango ang marahas na demonyo, "Kung gayon, bakit mo hinayaan na umalis ang tusong mula sa Demon Soul Sect? Hindi naman talaga ito katulad ni Ginoo. Tinatawag mo ba akong ipinanganak na baliw na mamamatay tao?" Nakatitig sa apat, nagpatuloy siya, kabilang siya sa isang malaking sekta. Kailangang isipin ang mga kahihinatnan bago tumawid sa puntong wala nang balikan. Tama na ang pananakot sa kanya. Bagamat nagbanta ako ng paglipol para manahimik, walang sikreto ang mananatiling nakatago magpakailanman. Maliban na lang kung mapipilitin, hindi ako kailanman tatahakin ang landas na ito. Tumango ang apat, habang humahajejek ang marahas na demonyo, ang kilos ni Stuart Kindstone ay palaging walang kapintasan, kung isasaalang-alang ang bawat aspeto, hahaha. Hindi nakakapagtaka na nakuha ng atensyon ni sect leader si Ginoo dahil gusto kanya ng husto. Oo. Oo. Pagalingaw-ngaw ng mga kapatid niya, sabay hagod sa lalaki. Umiling si Ethan at saka sumimangot, narinig ko lang siyang nagsalita tungkol sa 3 sekta sa gitna at 3 sekta sa ibaba. Ano ba yan? Nako! Nabulunan ang apat, pagkatapos ay bumantong hininga ng ang kanilang tuwa ay napalitan ng lungkot. Natarante si Ethan. Sa wakas ay bumukas ang bibig ng marahas na demonyo, "Stuart Kindstone, mas makabubuti kung hindi mo na lang ito babanggitin, kung hindi ay magdurusa ka ng husto na kahit ang pinuno ng sekta ay hindi makakatulong." Ano? Tinaas ni Ethan ang isang kilay. Bumantong hininga ang marahas na demonyo, ang mga lupain sa kanluran ay may 10 sekta. Kung hindi isasama ang tuktok na Double Dragon Manor, ang iba ay nahahati sa 3 sekta na nakatataas, gitna, at mababa. Kung mas malakas ang kapangyarihan ng isang sekta, mas malaki ang akit at mapagkukunan nito. Ang Demon Soul Sect ay kabilang sa 3 sekta na nasa gitna, habang ang Demon Scheming Sect at Mystical Heaven Sect ay mula sa 3 sekta na nasa ibaba. Kaya sa tuwing makakasalubong namin ang aming mga disipulo, lahat kami ay nakakaramdam ng kakulangan at nakukutya. Oo, at ang panahong iyon 60 taon na ang nakalilipas ang pinakamasama. Sa laban na iyon, nagtulungan kaming apat at nanalo pa nga. Ngunit nabasag ni Scrooge Demon ang Porma Sion para sa isang kayamanan ng demonyo at natalo kami. Kaya nga itinapon kami ng sect leader sa Thunderswarm Mountain sa loob ng maraming taon. Maaari pang ang umabot ng 1 siglo. Humarap si Sly Demon kay Scrooge Demon. Nakatitig si Scrooge Demon at tumatahol, matandang ikatlong anak, akala ko ba sinabi na nating hindi na natin ito babanggitin? Bakit mo pinag-uusapan yan, para mang-asar? Bam! Bam! Sinuntok ng demonyong si Scrooge Demon si Sly Demon, na gumanti naman syempre, at nauwi sa isang awayan ang lahat, doon mismo, sa ere. Hindi na nagatubiling nagtanong si Ethan, dahil ang Mystical Heaven Sect at tayo ay nasa mas mababang 3 sekta, mas mahina kaysa sa kanila, ano ang ginagawa ng Mystical Heaven Sect, nag-aaway pa rin para sa isang halamang gamot. Hihihi? Stuart Kindstone?
hindi mo alam pero kahit hindi tayo kapantay ng Demon Soul Sect, tayo ang tatlong Guardian Sect ng Titans, lahat ay magkakapatid. Ang Heaven Trailing Sect mula sa gitnang tatlong sekta, ang siyang boss natin na nagpoprotekta sa atin. Kaya hanggat walang nangyayaring masama, hindi rin hayagan na hahamunin ng Demon Soul Sect ang dalawang sekta natin o tiyak na papasok ang Heaven Trailing Sect. Dahil pareho tayong nasa gitnang tatlong sekta, ang pag-aaway ang magiging pinakamasamang senaryo. Ngumisi ang marahas na demonyo. Bulalas ni Ethan sa loob. Naiintindihan na niya ngayon, ang Demon Scheming Sect at Mystical Heaven Sect ang maliliit na kapatid ng Heaven Trailing Sect, habang pinipigilan ng kanyang kuya ang isa pang sect ng gitnang tatlo na lumunin sila. Lahat sila ay parang isang malaki at masayang pamilya. Nang makipagtalo sila sa Beast Taming Sect kasama ang mga kaluluwa ng tatlong elder, sigurado akong kasali ang lahat ng tatlong sekta. O bakit naman ibibigay ng tigang na si Quan Rong ang ganito kalaking lupain para kina Tyson at sa mga kasama niya? Sa palagay ko ay naramdaman ng Beast Taming Sect ang pressure ng tatlong sekta at wala siyang ibang pagpipilian sa bagay na ito. Nakita ng emperador ng Quan Rong na pumayag ang Beast Taming Sect kaya nagdagdag siya ng isa pang kondisyon, ang maiuwi rin si Tyson. Kailangan niyang may makuha mula sa pagkatalo na ito. Kaya, nasakop ng tatlong sekta ang matabang lupain na iyon. Hindi nakakapagtaka na noong mga araw ng kaguluhan ng Batang Sanzi sa paligid ng Titans, ang tatlong sekta ng tagapag-alaga ng imperyo ay ibinintang ang sisi. Wala silang pakialam dito. Hanggat nananatili ang mga hangganan, wala silang pakialam sa politika ng Titans. Napangiti si Ethan dahil doon. Kinapalo ng mga sekta ang imperyo ng mga mapagkukunan ngunit hindi man lang sila tumulong. Sa kabilang banda, tanging ang kanilang kawalang bahala ang humantong sa plano ng dating emperador na gumana. Bumantong hininga si Ethan, sinundan ng apat na pigmi na laging nag-aaway at nag-aaway. Ganito lumipad ang 5 papunta sa Demon Scheming Sect. Pagkalipas ng 2 linggo, pagsapit ng bukang liwayway, 5 tuldok ang bumagay sa kalangitan. Katie wala Kindstone, nandito na tayo. Iyan ang pasukan. Itinuro ni Violent Demon ang isang madilim na lugar sa kakahuyan sa ibaba. Puro puno at mas marami pang puno ang nakita ni Ethan, at pati na rin ang ilang mga halimaw. Hindi mahirap intindihin kung bakit. Nagtatago ang Demon Scheming Sect sa likod ng isang harang. Whoosh! Lumapag ang 5 figure sa harap ng mga puno, kasama ang mga pigmi na gumagawa ng ilang senadoryas. Kasabay ng pagbabago-bago ng espasyo at ng mga sigawan ng apat, ang espasyo sa harap nila ay umikot. Isang napakataas at makapangyarihang bundok ang lumitaw sa unahan, kasama sila sa paanan nito. Ngunit ang tanawing ito ay umaalo na parang isang lawa ng tubig. Alam ni Ethan na ito ang pasukan kaya agad siyang pumasok. Nasa isang bagong mundo na siya ngayon, na may makapal na espiritual na enerhiya na 10 beses na mas makapal kaysa sa labas. Isang liblib na sekta nga, at ang perpektong lugar para maglinang. Napasinghap si Ethan. Pagkatapos, isang boses na may mapang asar na saloobin ang bumungad sa kanilang mga tainga. Sino ang maglalakas loob na pasukin ang pasukan ng Demon Scheming Sect? 520. Whoosh! Parang may malamig na bituin na sumusunod sa langit, at tinutunton si Ethan. Umatras siya ng isang hakbang para tumangala. Isang talam ang dumampi sa kanyang ilong, kasunod ang isang malambot na palso. Mabilis na tumugon si Ethan at hinawakan ang kamay, para lamang makarinig ng isang kaakit-akit na sigaw nang ipakilala ng eleganteng may-ari ang kanyang sarili. Isa itong 18 taong gulang na batang babae, na may kumikinang na mga mata, walang kapintasang kilay, at inosenteng mga tingin. Bagamat ang mga nakabibighaning matang iyon ay kumikislap na may nakakatakot na balak na pumatay. Isang ang disipulo ng demonyong sekta, napakabata at napakasikotiko. Nakapikit, agad na nakita ng batik ang Ethan ang kanyang pagkatao, ngunit umiling pa rin. Sa paglalakad sa sekular na mundo, nakita niya ang kabaitan ni Andrea, ang kawalang muwang ni Abby, ang katwiran ni Clara, at ang awa ni Sheena. Ngayong nakabalik na siya sa piling ng kanyang mga tao, sa piling ng mga demonyo, natagpuan niya ang kanyang sarili na wala sa lugar.
Nang makita ang batang babae na ito, naalala niya ang unang pagkakataon na pumasok siya sa isang demonyong sekta, ang kalupitan at lantaran na kawalang awa sa lahat ng bagay na mortal, na hiniram niya sa kanyang likas na katangian. Na para bang ang tanging layunin niya sa berdeng lupa ng Diyos na ito ay ang sirain ito. Ang mga demonyo ay ipinanganak at namatay sa puso. Dahil nakita niya ang mga kababalaghan ng mundo, nagkaroon ito ng negatibong epekto sa kanyang malademonyo na kalikasan. O mas angkop na sabihin, ito ay nagbago, lumago sa isang bagong antas. Hindi niya alam kung gaano kataas ang kanyang posisyon, ang alam lang niya ay mas matatag ang kanyang puso kaysa sa dating demonic emperor. Hahaha, bagong silang nasisiw, nakapasok ka lang sa sekta ng mga demonyo kaya hinamon mo ang isang agila. Ang mga bata ay talagang puno ng ambisyon. Sayang at malayo ka sa pagiging isang agila. Kumalabog. Pinahihit ni Ethan ang kamay niya sa likuran niya, dahilan para mapangiti siya. Iniling niya ang ulo niya pero hindi siya sumilip, kundi nagngalit lang ang mga ngipin. Tumaas ang kilay ni Ethan. Sulit talaga ang ulo niya. Pagkatapos ay pinilipit ng batang babae ang kanyang katawan, nawala ng bisa ang kanyang balikat. Ang kanyang kabilang kamay ay may hawak na maikling espada at itinutok ito kay Ethan. Nagulat si Ethan. Ang babaeng ito ang tunay na katangian ng landas ng demonyo. Katulad ko lang din siya noong araw. Isang uri ng empatiya ang lumago sa puso ni Ethan. Pareho ang cultivation ng babae sa kanya, pero doon na natigil ang pagkakahawig niya. Mas matigas ang kaluluwa ni Ethan kaysa sa isang Radiant Stage expert. Walang paraan para mabigla siya, hindi habang ginagamit niya ang kanyang kaluluwa para suriin ang bawat galaw niya. Pero hindi naman nagdalawang isip si Ethan na bigyan siya ng libreng regalo. Snake. Tumagos ang maikling espada sa dibdib ni Ethan. Nagliwanag ang dalaga at ngumiti. Masaya ka na ba sa ganito? Ang labis na pagtitiwala sa sarili sa isang hindi inaasahang pangyayari ay nagbubunga ng malaking posibilidad ng biglaang pagkamatay. Isang pagkakamaling karaniwan sa mga kabataan. Biglang umiyak ang babae at nakita si Ethan na nakangiti rin pabalik ng walang galit sa boses nito. Gulat na gulat ang dalaga. Kakaiba siya. Ano ba ang ikinangiti niya kahit sinaksak ko siya? Sinasadya ba niya iyon? Hindi pwede. Walang taong ganoon katanga. Isang bagay ang tiyak, walang nagawa ang talam sa kanya. Kaya hinugot niya ito para subukang muli, sa pagkakataong ito ay tinamaan ang lalamunan ni Ethan. Tumigil ka agad. Ang tahol ng aso ay nag-anunsyo ng 4 na bakas ng usok na papasok sa sekta at pagkatapos ay muling nagbago sa harap ng babae. Habang pinapanood si Ethan na saksakin ng babae, muntik na siyang hatiin ng 4 na tipong demonyo sa 4 na bahagi. Sumigaw si Ethan, tumigil ka. Bitawan mo siya. Pa. Malakas na inihampas ng batang babae ang lupa, habang natutulala at pinagmamasdan ng 4 na galit na mukha sa usok. Tinitigan siya ng marahas na demonyo, Sus Mariosep, ang lakas ng loob mong pumatay sa loob ng Demon Scheming Sect. Sino ang nag-udyok sa iyo na gawin ito? Sino ka? Bakit mo binuksan ang harang ng Demon Scheming Sect? Kumunat ang noo ng dalaga. Ngunit walang takot sa kanyang mga katangian. Hinangaan siya ni Ethan. May kaunting tibay ang dalaga. Nagtawanan ng 4 ng nakakakilabot at nangutya si Violent Demon, hay, binibini, ang tanga-tanga mo talaga. Kami ang quartet ng bayani ng mga demonyong cultivator na gumala sa lupain ng maraming taon. Kilala kami ng lahat, kinatatakutan kami ng lahat. Ewan ko. Paano nagkaroon ng katulad mo ang Demon Scheming Sect? Napakamaling akala, napakatuso at napakakatatakot. Sumanghal ang dalaga. Sumabog sa galit ang 4 na mapanlinlang na demonyo, Hoy bro, gusto mo bang makita ang sarili mong walang bibig? Sus Mariosep, napakadali lang yan para sa kanya. Hatiin natin siya sa 4. Hindi, 8. Hindi, 16. Hindi, 100. Bumalik sa pagtatalo ang 4 na mapanlinlang na demonyo tungkol sa paraan ng pagpatay ng babae ng may humajejek, o, ang 4 na ehekutibo. Bakit kayo nag-aaway sa pinto? Gusto nyo bang itapon kayo ulit ng isang matanda sa kulungang iyon, habang buhay? Nako!
Natahimik ang apat nang makita nila ang isang babaeng nasa edad 30, mapangakit at nakaayos na parang isang cougar. Napaiyak ang dalaga sa kanyang pagdating, nakatatanda, isa ba talaga sila sa atin? Hindi ba't sinabi mong hindi mo sila kilala? Hahaha, tanga mong babae, itong apat na ito ay ang kilalang apat na mapanlinlang na demonyo ng Demon Scheming Sect na minsang yumanig sa mundo gamit ang kanilang mga pangalan. Kakabalik lang nila kamakailan at naging mga ehekutibo. Nasa liblib ka pa rin noon, nagsasanay ng Demon Devouring Saber, putol ng babae sabay hajajek. Nakita ng apat na mapanlinlang na demonyo ang pang-aasar niya sa kanila, nagtawanan din sila, habang nakataas ang kanilang mga baba sa labis na pagmamalaki. Pero iba ang dahilan kung bakit napangiti si Ethan. Nagreklamo ang babae, napakawalang laman ba ng Demon Scheming Sect para maging ehekutibo pa ang mga weirdong ito. Hoy, naiinis ako dyan. Akala mo ba hindi kita pupunitin ng bago? Bulyo ng marahas na demonyo. Tinapik ni Ethan ang balikat niya, prangka lang si Miss, hayaan mo na. Dahil bago lang ako, bakit hindi mo ako ipakilala sa mga magagandang babaeng ito? Napalingon ng apat na mapanlinlang na demonyo at tiningnan si Ethan ng may kakaibang tingin. Kailan naging ganito kainteresado si Stuart Kindstone sa mga babae? Dahil wala silang magawa, tumawa na lang sila at sumunod. Hihihi, hindi ko inakalang maririnig ko si Stuart Kindstone na magsabi niyan. Sige, Minerva, maging mahusay ka, Stuart Kindstone. Ngumisi ang marahas na demonyo sa ginang. Matalim silang tinitigan ng dalaga habang pinagalitan, ipinagbabawal ng mga patakaran ng sekta ang pakikipagtalik. Alam na alam ninyong apat ito. Isusumbong ko kayo sa pinuno ng sekta, kaya hintayin ninyo ang parusa ninyo. Oy, Miss, mas lalo kong nagustuhan ang pagpunit sa bibig mo. Pinitik ng marahas na demonyo ang kanyang mga buko-buko para lang mapigilan siya ni Ethan. Pabalang nasabi ni Ethan, binibini, isa akong bagong disipulo at gusto ko lang magkaroon ng mga bagong kaibigan. Wala na akong ibang gustong gawin. Bamantong hininga na lang ang ginawa ng dalaga. Habang si Minerva ay napakabait, hinawakan ang kamay ni Ethan ng may pagmamalasakit at sinuyod ang kamay nito sa mahaba at puting buhok nito, isang bagong disipulo, tiyak na napakahirap para sa iyo dyan sa kagubatan na magkaroon ng puting buhok sa murang edad. Tiyak na natroma ka na. Ayos lang ako. Ngumiti si Ethan. Palagi siyang ginagalaw ni Minerva, halatang hindi niya pinapansin, pero ngayong nandito ka na, aalagaan kitang mabuti. Wala kang kailangang ipag-alala. Salamat, nakatatandang kapatid na babae. Ngumiti si Ethan, parang bato ang puso. Humajek ang marahas na demonyo, Minerva, nasa pangangalaga mo siya kaya huwag mo siyang pabayaan. Hindi ko kailanman makakalimutan ang isang napaka-cute na nakababatang kapatid. Tinapik niya ang pisngi ni Ethan at humajejek, pero bakit mo siya tinatawag na Stuart Kindstone? Iyon ba ang pangalan niya, Katie wala? Hindi, naging Katie wala lang ako ng isang angkan bago ito. Ngumiti si Ethan, ang pangalan ko ay Ethan. Paalala ni Master, Stuart po ibig sabihin Katie wala, butler or manager. Tumanggaw si Minerva, Ethan, namumukod tangi at kahanga-hanga. Ang ganda ng pangalan mo. Paalala ni Master, ginamit niya ang pangalan niya para gumawa ng idioma. Siyempre, si Stuart Kindstone ay isang makapangyarihang bayani na personal na inimbitahan ng sect leader. Siya ay, kahit papaano, isang piling tao, isang magiging sect leader. Ang isang magandang pangalan ay tiyak na mangyayari. Tumawa si Violent Demon ng nakatalikod na parang siya ang pumili ng pangalan. Ngunit namula si Minerva habang kumikinang ang kanyang mga mata. Para naman sa Junior Miss, umupo siya sa lupa at nakadapa ang braso sa kanyang tagiliran, hindi pinapansin ang lahat kahit ang susunod na sect leader na sinubukan niyang patayin. Kung si Ethan ang magiging kahalili ni Wilson, ang kanyang kinabukasan ay nakatadhana na maging madilim. 521. Umikot ang mga mata ni Minerva at humajejek habang tinatanong si Violent Demon, mga ehekutibo, huwag kayong mang-asar. Ang mga inner disciples ay kailangang nasa Radiant Stage kahit papaano, hindi pa kasama ang mga elite disciples. Habang ang junior brother ay nandito.
Minamaliit mo ba ang aming Stuart Kindstone? Tumawa si Violent Demon, napakaiba ni Stuart Kindstone kaya walang sentido kumun ang makakapaglarawan sa kanya. Sa aking pananaw, sayang ang pagiging isang elite. Mas mabuti pang magtrabaho siya bilang ehekutibo mula sa simula. Hindi yan sapat para kay Stuart Kindstone. Dapat isa siyang elder. Bulyo ni Sly Demon. Nagbigay ng 2 sentimo si Wimp Demon, hindi rin pwede ang elder, mas bagay ang venerable. Ano kagalang-galang? Peritiruhan mo na lang si Wilson at gawin mo na siyang pinuno ng sekta. Ang 4 na mapanlinlang na demonyo ay lalong naging maingay at nakakainis habang nanginginig ang mga pisngi ni Minerva. May mali talaga sa kanilang mga ulo. Matagal na niyang naririnig ang tungkol sa kanilang tanyag na kasiraan. Wala akong makukuhang impormasyon tungkol sa batang ito mula sa mga kakatwang ito. Pero, sa kung paano nila niloloko at tinatrato ng may respeto ang bata, malamang ay malalim ang koneksyon niya sa sekta. Pinagmasdan ni Minerva ang napakakul na si Ethan, hindi natitinag ang nakakagulat na ipinakita ng 4. Parang balon na ang tubig ay hindi nauubos. Binibini, ano kaya ang pangalan mo? Humarap si Ethan sa babae. Hindi niya lang ito tinitigan, saka bumantong hininga. Hahaha, humajejek si Minerva, junior brother Kindstone, siya si Grace, isang outer disciple na may parehong cultivation gaya mo, nasa ika-6 na layer ng Profound Heaven stage. Siya ang magiging senior sister mo. Mas makakabuti kung magkakasundo kayo, hahaha. Grace. Tumaas ang kilay ni Ethan, saka pinulot ang itinapong maikling espada. Ang kurbadong sandata ay kayamanan ng demonyong nasa ika-4 na baitang, may pangalan ng buwan at may hawak na espada ng kabilugan ng buwan. Angkop na angkop. Nakatitig lang si Grace. Ngunit nagulat siya nang sundan ni Ethan ang kanyang leeg gamit ang kanyang sandata. Nanlaki ang mga mata ni Grace at hindi nakaiwas dahil sa mabigat na sugat na natamo niya. Nagulat din si Minerva nang malaman niyang may isang bagong disipulo na magtataas ng kamay sa kapwa-disipulo. Tumawa ng mahina ang 4 na mapanlinlang na mga demonyo. Hindi nila sinubukang pigilan ang mga kilos ni Stuart Kindstone kahit hindi nila kaya. Isa pa, hindi naman siguro iiyak ang sect leader sa pagkamatay ng isang walang kwentang outer disciple. Hindi naman niya sana inimbitahan si Ethan para lang suntukin siya, di ba? Ang kumikinang na talim ay sumasalamin sa mga mata ni Grace na natataranta. Ngunit ang kanyang kalooban ay hindi kailanman natitinag, walang humpay kahit sa harap ng kamatayan. Swoosh! Huminto ang talim ng halos malapit na sa kanyang balat. Ramdam pa rin niya ang matalas nitong talim, na para bang nasa bingit ng kamatayan. Lumunok. Kinakabahang tumingin si Grace kay Ethan, ang unang beses na titingin siya sa mga mata nito. Ang nabunyag ay isang pilipit at mapanlinlang na ngiti. Binitawan ni Ethan ang espada at tumawa, binibini, natakot ako sa palihim mong pag-atake. Ngayon ay nakaganti na ako at patas na tayo, hahaha. Stuart Kindstone, sinaktan kanya pero hinahayaan mo pa rin siyang umalis ng dahil lang sa isang panakot. Sumulyap ang marahas na demonyo sa dugo sa dibdib ni Ethan. Kinamayan ni Ethan ang kanyang kamay, kaka-rating ko lang at nagpalitan lang kami ng pagbati ng nakatatandang kapatid na si Grace. Huwag ka ring magsumbong sa sect leader. Kalimutan mo na ang nangyaring ito. Opo, Ginoo. Nagkibit balikat ang 4 na mapanlinlang na mga demonyo at ikinuyom ang kanilang mga kamay. Lalong nagulat si Minerva. Hindi lang basta nag-aalaga sa bata ang 4 na ito, kundi mga alipors din niya. Siya ba ang tagapagmana ng isang kagalang-galang? Mas lalong sineksik ni Minerva si Ethan, si nakababatang kapatid na si Kindstone ay makapangyarihan at dakila, katulad ng kanyang ama. Kailan mo nakita ang matandang lalaki ko? Napatawa si Ethan sa loob-loob niya, alam na alam niyang pinaglalaroan lang siya nito. Kaya naman hindi malinaw ang sagot niya, masyadong mabait si Ate Minerva. Pero dahil nabanggit mo si tatay, naaalala kong sinabi niya sa akin na ang sekta ay may disipulo na nagngangalang Ho, na maalalahanin at mabait. Siguradong ikaw ang tinutukoy niya, Ate Minerva. Lagi niyang sinasabi na ang pag-aalaga sa akin ni Ate Minerva ang siyang lubos na kaligayahan. Nako! Kakaiba ang tingin sa kanya ng 4 na mapanlinlang na mga demonyo. Kailan siya nagkaroon ng ama at bakit hindi natin siya narinig?
At dahil kilala niya si Minerva, marahil ay kabilang siya sa sekta. Natigilan si Minerva. Siguro may suporta siya, pero sino? Habang gusto pa niyang magpaliwanag, pinutol ni Ethan ang kanilang pagpupulong gamit ang isang yumoko. Dapat na tayong pumunta ngayon para makipagkita sa sect leader. Paalam. Narito, nakatatandang kapatid na si Grace. Iniabot ni Ethan sa kanya ang kurbadong espada at tinanggap ito ni Grace ng may malamig na tingin. Iniwan ni na Ethan at ng apat na pigmy si Minerva na nag-iisa dala ang kanyang mga pagdududa. Grace, gamutin mo na ang mga sugat mo. May mga bagay na kailangang asikasuhin ang nakatatandang kapatid. Wala na si Minerva pagkaraan ng ilang segundo. Tumango si Grace at bumantong hininga, nagmukhang nakasasakit, parang sinipa na tuta. Habang dumadaan si Ethan at ang apat na maliliit na demonyo sa maraming malalaking gusali, naguguluhan ang marahas na demonyo, Stuart Kindstone, hahayaan mo na lang bang umalis ang babaeng iyon pagkatapos kang saktan? O dapat ba tayong maghanap ng pagkakataon para sayangin siya? Hahaha, mabuti pang huwag. Gusto ko lang ang ugali ng babae. Parang ako noong tinahak ko ang malademonyo na landas, mapurol na parang tuod ng birch. Natatawang sabi ni Ethan, tulad ng sabi nila, ang hanggal ay nananakit habang ang matalino ay nagsasalita. Maaaring si Grace ang umatake pero alam ko sa isang tingin ko na wala siyang kaalam-alam sa lahat, kaya nagamit lang siya. Ang nahuling dumating, si Minerva, ang dumating para mamagitin at paluwagin ang aking dila. Kung hindi natin itinigil ang usapin, baka pinatay na niya tayong lahat. Bumantong hininga si Ethan, apat na mapanlinlang na demonyo, may iba pa bang nakakaalam tungkol sa pagpunta ko sa Demon Scheming Sect? Bakit may humabol sa akin pagkarating ko rito? Aba! Umiling ang apat na mapanlinlang na demonyo at nagkibit-balikat ang mararahas na demonyo, normal lang yan. Walang awa ang kompetisyon ng Demon Scheming Sect. At dahil isa kaming demonic sect, doble ang laban nila sa mga disipulo nito. Alam mo naman kung gaano kalupit ang mga pamamaraan namin, gamit ang kaluluwa at laman ng iba para magsanay ng mga kasanayan. Saan namin kukunin ang mga hilaw na materyales? Ang pagsunod sa ibang mga sekta ay sisubog sa ating mukha at haantong sa digmaan. Sa pamamagitan lamang ng pag-alis ng mahihina at paggawa sa kanila bilang ating hurno maisisilang ang mga piling tao. Ang pagkatalo rito ay nangangahulugan ng kamatayan. Tama, tama. Nagtagumpay lang tayo sa pagsasanay sa ating taktika sa pagkakaisa dahil ginamit natin ang 999 na kaluluwa ng disipulo. Ganoon tayo nagiging usok. Umiling si Sly Demon. Walang nakakaalam kung gaano kalupit at kabaluktot ang malademonyo na landas na ito maliban kay Ethan. Ang natalo ay dumaan sa impyerno habang ang nanalo ay mayroon ng lahat, nakahihigit sa lahat. Siguro sinadya ni Wilson na ilabas ito para makuha ang atensyon ng mga disipulo sa akin. Sinusukat ngayon ni Minerva ang kanyang potensyal, kung tatalunan ba niya ito o hindi. Ang isang matatag na suporta ay hindi nakakapagpawalang bisa sa mga pag-atake, lalo lamang nitong ginagawang mas maingat ang kalaban kapag kumikilos. Bagamat ang kawalan ng sinuman sa likuran niya ay maaaring magdulot sa sinuman na agad na atakihin siya, para agad siyang guluhin. Ngumisi si Ethan. May isa pang mangyayari kung may mga bagong silang sa landas ng demonyo na makakapanlinlang sa akin. Kapag ang sa iyo ay naging isang piling disipulo, lahat kayo ay susunod sa linya. Iyan ba ang disipulong sect leader na nirecruit? Sa kaibuturan ng mauap na bundok, isang figure ang nangutya sa kanilang 5, ika-6 na patong ng Profound Heaven Stage, napaka-ordinaryo lang. Pero hindi lang siya nirecruit ng sect leader kundi gumamit pa ng 9th grade peel. Bumantong hininga si Minerva mula sa likuran niya, na may parehong paghamak, nakakatuwa naman ang hanggal na iyon. Si Grace ang sumaksak sa kanya ngunit siya ang unang gumawa ng hakbang para maibsan ang problema. At base sa tono niya, ang kanyang ama ay tiyak na isang taong mataas sa sekta. Hay. Para siyang alibugang anak, walang muwang at inosente, hindi tulad ng isang demonyong tagapagsakatuparan. Nanghihila ng tali para makapasok. Hindi naman ganoon ka-immoral ang sect leader. Kumislap ang mga mata ng lalaki, malamig ang ngiti, o baka naman, may talento siya para makuha ang atensyon ng sect leader. Oh, kumusta naman ang laban niya kay Grace? Pangalawang nakatatandang kapatid, mahina siya na parang kulisap. Nabali niya ang braso ni Grace, pero sinaksak niya ang dibdib nito. Maliit lang ang panalo niya.
Ibig sabihin, ang lakas niya ay walang espesyal, tipikal ng isang ika-6 na patong ng Profound Heaven Cultivator. Hinimas ng pangalawang nakatatandang kapatid ang kanyang baba, hintayin natin ang desisyon ng sect leader. Ang paggawa sa kanya bilang isang inner disciple gamit ang mga personal na tagubilin ng sect leader ay mga ngahulugan na mayroon siyang natatanging talento, at isa siyang banta sa atin. Kung isasama siya sa mga outer disciple, hahaha, siguradong marami siyang koneksyon. Siguradong nagkaroon ng lihim na kasunduan ang sect leader at ang venerable. Ngumiti si Minerva ng may kaakit-akit, habang ang mga mata ay nanunuya, mukhang napakadalisay ng batang iyon, mas tanga pa kaysa kay Grace. Walang panahon ang pinuno ng sekta para sa kanyang kauri. Mas mataas ang posibilidad na siya ang maging kauri niya. Tama ang iniisip ko. Malapad ang ngiti ng pangalawang nakatatandang kapatid, habang tumatawa kasama si Minerva. Sa wakas ay nakarating ang 5 sa Grand Hall ng sekta, kung saan naroon ang sect leader kasama ang mga venerable at elders. Nakangiting tiningnan ng marahas na demonyo ang nakasarang mga pinto. Hindi niya naibalita ang kanilang pagdating nang bumukas ang mga pinto at ibinunyag ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may bigot na parang lapis. Yumuko ang 4 na mapanlinlang na demonyo, Elder Yaol. Tumango siya at humarap kay Ethan, ikaw ba ang bagong disipulo, Ethan? Ako nga. Magalang na tugon ni Ethan. Sa utos ng pinuno ng sekta, papasok si Ethan sa tanggapan ng paggawa. Isa siyang alagad ng mga manggagawa. Dalhin mo siya palayo. Naiwan silang walang masabi ni Elder Yaol. 522. Laborer. Kumaibot ang mga mata ni Ethan nang isiga ng 5 ang salita ng may matamlay at hindi makapaniwalang mga mukha. Ang pinakamahusay na katiwala ng Titans, ang Demonic Emperor, pinuno ng 8 emperador sa Sacred Domain, ay pumunta sa inyong sekta upang maging isang manggagawa. Wilson, umalis ka na. Pangako hindi kita papatayin ng sobra. Sinayang mo ba ang isang tableta para sa ika-9 na baitang para lang makakuha ng alipin? Kumunat ang noo ni Ethan at napangiwi. Nataranta ang marahas na demonyo, Elder Yaol, hindi maaaring tama iyan. Si Stuart Kinestone ay bihasa sa pagsulat at martial arts. Paano magiging isang manggagawa ang isang pambihirang henyo? Walang pagkakamali, ito ang utos ng sect leader. Dalhin ninyo siya ngayon sa kanyang pwesto, magsisimula na ang kanyang trabaho bukas. Malamig na tiningnan sila ni Elder Yaol, pagkatapos ay isinara ang mga pinto, halos maabutin niya si Violent Demon sa pagitan. Nagkibit-balikat ng walang magawa, bumantong hininga ang 4 na unano. Napahawak si Ethan sa kanyang ulo, hindi niya kayang tanggapin ang kanyang bagong realidad. Ano ba talaga ang ginagawa ni Wilson? Ang hirap ng plano para makuha siya, tapos magpapakahirap lang sa mga gawaing bahay. Ganoon na ba kakulangan ang mga tauhan mo para bigyan mo ng insentibo ang mga nasa ika-9 na baitang? Habang nasa kagubatan, ang pangalawang nakatatandang kapatid at si Minerva ay hindi rin nakapagsalita. Pangalawang nakatatandang kapatid, gaano man siya kaordinaryo, nasa Profound Heaven stage pa rin siya. Sapat na ang galing niya para maging outer disciple, kaya bakit mo siya parurusahan sa pamamagitan ng pagtapon sa labor office? Kada rating lang niya rito at wala pa siyang natatapakan. Naguluhan si Minerva. Kumunat ang noo ng pangalawang nakatatandang kapatid, pagkatapos ay nagliwanag ang kanyang mga mata, siguro. May alam ka ba? Tanong ni Minerva. Nanunuya ang nakatatandang kapatid, tulad ng sinabi ng nakababatang kapatid, siya ang nagtulak ng mga tali para makarating dito. Gaya ng alam mo, para makasali ang sinumang disipulo, kailangan niya ng 2 taong masuri, ang sect leader at ang High Venerable. Dahil sa pagiging matuwid at patas ni High Venerable, sinusunod niya ng husto ang mga patakaran ng sekta. Lalo na sa kaso ng mga alibughang anak na ginagamit ang kanilang mga ama para makapasok. Galit siya sa kanilang mga kutob. At simula nang matalo sa huling Double Dragon Gathering, mas lalong sumama ang kanyang loob. Malaki ang posibilidad na nalaman ng sect leader at ng venerable ang kasunduan. Kaya nagkaroon sila ng bagong kasunduan. Maaaring pumasok ang bata, ngunit hindi bilang isang piling tao at hindi maaaring lumahok sa Double Dragon Gathering.
Walang manggagawa ang mabuti para sa kahit ano at agad silang aalisin pagkatapos makapasok sa sekta. Wala silang silbi. Bahala na siya kung ganoon. Napatawa si Minerva sa kasawian ng kalaban. Umiling ang pangalawang nakatatandang kapatid, sa palagay ko ay hindi. Kung pupunta lang siya rito para mamatay, walang paraan na papayag ang nasa likuran niya. Sa palagay ko, lahat ng iyon ay para bigyan siya ng oras na lumago sa kapangyarihan at maging isang elder o venerable na kailangan ng sect at makukuha niya ang lahat ng resources na gusto niya. Bagamat hindi maaaring maging isang elite disciple ang sinuman mula sa labor office, walang dahilan para sabihing imposibleng maging isang elder o venerable. Dahil dito, sumama ang High Venerable para pigilan ang mga basura sa paghila pabalik sa mga elite at para maiwasan ang pagbuo ng isang dominanteng clan sa loob ng sect. Tumango si Minerva bilang pag-unawa, pagkatapos ay ipinikit ang kanyang malalaki at kaakit-akit na mga mata, dapat ba natin siyang bantayan ng mas matagal? Para saan? Hahaha, dahil natanggal na ang pagkakataon niya maging elite at hindi na siya makakasali sa Double Dragon Gathering, hindi na siya banta sa atin. Hayaan mo na lang siya, naghihintay sa labor office para sa oras na gawing elder siya ng kanyang backer. Tuwang-tuwa na umalis ang pangalawang nakatatandang kapatid matapos maalis ang isang roadblock. Tinignan ni Minerva si Ethan sa huling pagkakataon, ngunit ngumisi bago sumunod sa pangalawang nakatatandang kapatid. Wala silang interes sa isang taong walang kwenta na ang tanging mapagkakatiwalaang katangian ay isang taga-suporta. Ang tanging hinahamak lang nila ay siya. Kung hindi dahil dito, baka umangat sila at mapabilang sa gitnang tatlong sekta sa huling Double Dragon Gathering. Sa labas ng bulwagan, si Ethan at ang mga pigmy ay nakaupo sa hagdan, parang isang matanda na sumasaway sa apat na makukulit na bata habang nilalasap ang sariwang hangin. Hay nako, nag-pose si Ethan na parang nag-iisip. Ginaya siya ng apat na demonyo, hay. Apat na mapanlinlang na demonyo, sabihin mo nga sa akin ng diretso, ano ang ibig sabihin ng isang trabahador sa sekta? Hindi mataas. Malamang. Tinaasan ni Ethan ang isang kilay, habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Nagsimula ang Violent Demon, ang labor office ay ang kulungan ng sekta para sa mga kriminal na hindi matutubos. Kapag nakapasok ka na, hindi ka na makakalabas. Kahit anong gulo ang gawin natin, ang pinakamahalaga ay ang pagkapadala natin sa Thunderswarm Mountain. Ito ay libingan ng isang disipulo. Ang mga disipulong bumagsak sa pagsusulit sa pagpasok ay napupunta rito, walang nakukuhang mapagkukunan at sinasiyang ang kanilang buhay hanggang sa mamatay sila sa katandaan. May isang taong naghahangad ng kapangyarihan na laging lumilitaw paminsan-minsan, at sa pamamagitan ng matinding dedikasyon sa paglilinang, sila ay magiging mga elder kapag naabot na nila ang Radiant Stage bilang gantimpala sa kanilang determinasyon. Sa pagsali ni Stuart Kindstone sa kanila, hindi ka mahihirapang maging elder dahil sa iyong mga talento. Pag-aliw ni Wimp Demon. Isang pasa lang ang nakuha niya mula kay Violent Demon, ikaw na Hangal, si Stuart Kindstone ang dapat maging sect leader, hindi isang ehekutibong tulad namin. Sayang lang ang talento mo. Hindi sumali sa laban ang tatlo pa at tumango na lang. Sa unang pagkakataon, walang hinanakit ang Wimp Demon, at binigyan si Ethan ng tingin na may awa. Para sa kanya, si Ethan ay isang tunay na tagapagsakatuparan ng malademonyo na pamamaraan. Noon mariing sumara ang mahinang kalusko sa mga nakabukas na pinto ng bulwagan. Marangya at marangya ang loob na may mga brasero na nagliliwanag ng maliwanag sa ibabaw ng mga mayayaman sa dalawang maayos na hanay. Sa gitna ay nakaupo ang kahangahangang si Wilson sa isang magandang tronong jade na nakatanaw sa bulwagan. Yumuko si Elder Yawal, pinuno ng sekta, ipinadala ko na ang bata sa tanggapan ng paggawa gaya ng iniutos mo. Mabuti. Maaari ka nang umalis. Opo, Ginoo. Yumuko si Elder Yawal habang naglalakad pa atras. Nang maging walang tao ang bulwagan, lumingon si Wilson sa katabing upuan niya, na may nakaupong kasing enganyong tao, mataas na galang-galang, nasiyahan ka ba? Ang galing ng mga taong ito. Humph, ngayon ay nawasak na ang lahat ng ating pag-asa na manalo sa susunod na Double Dragon Gathering. Malaki ang pakialam ng sect leader sa kanya pero nahihirapan akong tanggapin ang emosyong iyon at mas gugustuhin ko pang panoorin siya mula sa dilim.
Anong klaseng junior ang makakapagpagamit kay Sir Sect Leader kahit isang tableta para sa ikasyam na baitang para maakit siya papasok sa sekta? Kasabay ng ugong, lumitaw sa malaking upuan ang isang figure na nakasuot ng kulay abong damit. Bamantong hininga si Wilson, siguro tinakot ka ng mga walang kwentang iyon, mataas na kagalang-galang, para kalabanan mo kahit ang kandidato ko para sa Double Dragon Gathering. Pero mali ka, katulad mo rin ako, naghahangad para sa Double Dragon Gathering at hindi ako hahayaang pigilan ako ni Newman sa pagkamit nito. Gusto kong maging ang pinakadakilang pinuno ng sekta na nakita ng Demon Scheming Sect. Habang kumikislap ang kanyang mga mata, sumabog ang makapangyarihang aura ni Wilson. Tumango ang mataas na kagalang-galang, Wilson, nakapunta ka na sa huling Double Dragon Gathering at alam mo na ang aming nakakahiyang pagkatalo. Hindi ko kailanman pinagdudahan ang iyong paniniwala na manalo, ngunit ang hayaan ang isang batang wala kahit sa Radiant Stage na maging isang piling disipulo ay isang bagay na hindi ko magagawa. Hahaha, ayos lang. Ang bata ay hindi lamang isang kumikinang na batong hiyas, at makikita mo rin iyon sa takdang panahon. May karapatan siyang maging haliging sumusuporta sa ating lahat sa pagtitipon ng Double Dragon. Tumatawa, lumayo si Wilson sa kanyang trono. Pinanood siya ng mataas na kagalang-galang na umalis ng may bulong, wala pang nakatanggap ng ganitong papuri mula kay Wilson. Ganoon ba kagaling ang batang yan? Ano sa tingin mo ang Impermanence 5? Limang matatandang figure ang lumitaw sa paligid ng mataas na kagalang-galang. Nang gamitin ng bata ang Sending Jade para humingi ng tulong, gusto sanang magpadala ni Wilson ng iba, pero pinayagan kita. Lahat para masuri mo siya kung karapat-dapat siyang maging isang piling tao. Ano? Tanong ng High Venerable. Sumagot si Elder Shi, mataas na kagalang-galang, tinulungan namin ang angkan ng Luo, at kahit sa maikling panahon na kasama namin ang bata ay napansin namin ang kanyang matalas na pag-iisip at karunungan, tulad ng aming pinuno ng sekta. Mayroon siyang matayog na ambisyon, at siya lamang ang nag-iisang mapagpasyang tao. Siya ay manipulatibo hanggang sa puntong kahit ang pinuno ng sekta ay hindi kayang maging ganoon. Kaya pala matigas ang ulo niya. Tumango ang mataas na kagalang-galang, sa tingin ko ay malambot siya at hindi kayang pigilan ang sarili. Kaya naman mapagkakatiwalaan ang pagsusuri ni Wilson. Nang mahuli namin ang mga elder ng Beast Taming Sect, isa sa kanila ay walang bangkay. Pagkatapos ng isang summary questioning, nalaman namin na ang kanyang sasakyang dagat ay nasira ng batang iyon. Pagpapatuloy ni Elder Shi. Sumigaw ang High Venerable, ano? Hindi ba siya isang profound heaven cultivator? Paano niya nasira ang katawan ng isang ethereal stage expert? Hahaha, ang tanga-tanga ng tatlong ekspertong iyon kaya natulala sila sa bawat trick niya. Pero para sa isang bata na may tatlong ekspertong sumasayaw sa palad niya, ang isa ay malubhang na sugatan, talento na yan. Ngumiti si Elder Shi. Nagmuni-muni ang mataas na kagalang-galang. Nagpatuloy si Elder Shi, naaalala ba ni Ginoo ang apat na mapanlinlang na demonyo, ang mga twerp? Walang kontrol ang mga maverick na iyon, walang anumang parusa ang ipinataw sa kanila, palaging ginagawa ang gusto nila. Kaya walang ibang magagawa ang sect leader kundi itapon sila sa Thunderswarm Mountain. Ngunit ngayon ay lumitaw sila na may mas makinis na mga gilid, lalo na sa paligid ni Ethan. Hindi kailanman sumagi sa isip nila ang paglabag sa kanyang mga utos at ipinagtanggol pa nila siya. Napansin ni Elder Yan na ang bata ay may alindog ng isang pinuno, na umaakit ng mga tao palapit sa kanya. Maaaring siya ang taong hinahanap ni Ginoo. Nanginginig na tiningnan ni High Venerable ang lima habang tumatango ang mga ito. Kumislap ang mga mata niya, siguro dapat kong subukan ang bata, hahaha. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.